Grabe kayo, judgmental kayo ha. Sabi ng isang ganun, let me explain. Di ba dalawa lang kami sa klase na lalaki. Sa dami namin. Bading pa yung isa. O, di ba? No choice sila. Di ba? So, kaya ako napunta na nursing and tsaka ako na-imbita sa ganito. So, marami akong racket, iba-iba. Channel 2, Channel 7, Channel 5. Nag-ano kami, nag-PA kami, nag-taping kami. Kasi hindi na ako nakatapos eh. So, rumaracket-racket na ako ng part-time. Tapos, nagpo-voice talent din ako. Pero, hindi na yung mahalaga. Hindi mo narinig? Kasi sabi ko, hindi na yung mahalaga. Ang mahalaga yung susunod na pag-uusapan natin. Diba? Kaya ako lang kwento sa ilang konti para kahit paano may background ka kung sino yung kausap mo. No? Yan. Ang importante ito. Kasi bakit nung umattend ako, totoo lang, wala akong pakialam dun sa speaker. Totoo. Oh. Ba't high pitch? Wala akong pakialam sa nagsasalita. Bakit? Kahit ano naman sabihin niya, pwede. Di ba? Kahit sabihin niya na po siya, may ganito siya, ganyan. Pwede niya sabihin. Alam mo, sundan ko siya pa uwi, imbestigahan ko pa. Sayang oras ko, di ba? So ako, inintindi ko, yung feasibility study, yung tinatawag nila ngayon dito, na worst case scenario. Kasi bakit? Alam mo naman Pilipino, di ba? Ano mangyayari dyan pag ako minalas? Actually, ito na nga yung pinoproblema mo kanina pa. Sabi niya, pwede naman. Kaya lang paano if malasin? Di ba? Minsan may ganun tayo eh. Pero come to think of it, nung nagnegosyo, hindi ko rin minsan maintindihan ng tao. Wala namang nagnegosyo, inisip mamalasin siya. Di ba? Bago ka, ma'am? Bago? Pangalan mo? Angel. Ang sarang biruin ito ha. Baka bawas 10 points ako sa langit ha. Sige, ikaw ate, pero pangalan mo? Shane. Shane. Parang sa kapangalan mo yung nag-PPA ako dati sa sex bomb ha. Shane. Sample si Shane, bagong tayo. Alam ba maganda negosyo? Total, nakapula ka dilaw. Makdo. Pula tsaka dilaw, Makdo. Alam mo yung Makdo? Makdo. Burger, Makdo. Ayan. Parang walang reaction ha. Di ba sa Makdo, para ikaw magkaroon ng franchise, you need around 40 million to 60 million. Even more, depende sa location. So siya maglalabas siya ng ganong kalaking pera, tingin mo papalugi siya? Tingin mo iisipin niya to? Diba? Sasabihin niya ba dito sa kaibigan niya, Huy Angel, bagong tayo yung Makdo ko, antayin mo malulugi yan. Oh, natatawa kayo. Pero kanina yan ang iniisip mo. Paano kung di ako makasali? Paano kung di ko mabuo yung 14988 na yan? Paano kung walang sumama sa akin? Paano kung wala akong makausap? Paano kung maubos ang tao sa mundo? Puta, lahat pinoblema mo. Maubos tao sa mundo, puta, nag-COVID niya, buhay ka pa? Parang ininuman na yan, ha? Ba't ang konti ng tubig ko? Binawasan mo yan, to. Ha? Ganun ano to, shot? Espresso shot ba to? Anyway, sige, salamat. No? Salamat, pwede na yan. Pag ako mamaya, pag inom ko nito, nanginig ako, ha? Ikaw unang-unang hahanapin ko. Anyway, so, yun yung hindi ko magit sa ibang tao. Diba? Actually, kanina, kung iintindihin mo at kikita ka, baka hindi pa pinapakita yung 4988, kasali ka pa. Uy, game ako dyan, gawa ko dyan. Pero nung nakita mo yung babayaran, ay putang ina, pangit. Di ba ganyan kapag nandun ka sa sa mall, uy, ang ganda nito, bagay. Putang ina, sabi na pangit eh. Biglang pumapangit kahit napakaganda ng isang bagay. Pero parang mawala na yung risk. Bango ng kape? Naamoy nyo rin? Sorry. Diba? Ngayon, para mawala yan, pag-usapan natin. Ngayon, ito yung simple exercise. Okay lang ba, sali ko kayo? What if right now, bigyan kita 10... Teka lang, wala ba? Nakakainis kausap. Sabi niya, 10 now! Di mo pa nga naiintindihan eh. 10 million pesos. Sa harap mo ngayon. Pero mamiso. O, tingnan ko, makawaw ka pa. Diba? Ibubuho sa'yo lahat. 10 million, walang plastikan please. Anong material na bagay, unang papasok, sasagi sa isip mo, gusto mong bilhin pag may 10 million ka. Okay? Teka lang, disclaimer. Bawal yung espada ni Panday, bato ni Darna, bulsa ni Raymond, pag-ibig, buhay ni Cardo Dalisay. Basta yung imposible, wag. Yung kaya talagang bilhin nun. Okay lang ba? So magtatawag ako ha, okay lang, sali ko kayo ha. Tawag ako sa likod ha, ate. O bakit likod naman kita? Pangarap 10 million. Lalaki, ano gusto mo, bilis? Ba't ko ako binibenta? Kayo may-ari? Bilis, 10 million. Bahay, putang inang gandang pangarap yan. Walang nangangarap yan. Bagong-bago. So ito, bahay at hangin. Ganon. Hindi kasama lagi, alam naman nakalutang ka. Diba? Bahay at impyerno. Bahay at lupa. Diba? Sa likod. Teka. Si ate, parang gusto ko yung aura ni ate. Yan. Parang asong ulol ah. Ate, pangarap mo. Ikaw, hindi yung katabi mo. Sabi yung pangarap ko. Tinanong yung katabi.
Sige na ate, please. Bilis. Sasakyan. Anong klase sasakyan? Yung katabi mo, pwede mo sakyan yan eh. Oo, talaga naman, di ba? Baka sampahan mo bigla yan, pwede mo na sakyan yan eh. Di ba? Oo. Ate, anong sasakyan? May specific ka bang gusto? Ha? Huwag kayo makialam pangarap niyo, ha? Ang tamis. Ate, Diyos de salve. Ano, balikan kita bukas? Sige na, pangarap lang. Anong unang sumagi sa isip mo? May 10 million ka. Di ba? Ano bibilin mo? Ano nga sasakyan? Kalesa, skateboard. Maraming sasakyan. Honda Civic. Sige, meron ka siguro mga 7. Driving mo, sabay-sabay. Oh, magkano lang Civic ngayon eh? Mga nasa 1.3. Diba? Oh, 7 Civic. Apelido ba nito, Soto? Ah, sige. Ikaw, kanina ka pa maingay eh. Bago ka dito, ha? Bago ka? Ha? Kilala mo mayor dito? Ah, pangarap. Kalalaki kong tao, binenta mo ako dito. Bigay kita rito eh. Ah, bilis. Ha? Gusto mong bilhin sa Oh, yun nga yung kanina pa namin pinag-uusapan, bobo ka? Nakikinig ka? Ano? Lupa. Lupa lang. Walang bahay, ha? Lupa lang. Sana sinabi mo, sementeryo. Lupa. Malay mo naman, gusto niya maging hasyendero. No? Dinangangabayo ka, no? Tapos nakatsaleko ka lang, no? Tapos walang panloob. Pati brief, wala. After 5 years pag binenta mo, ba't di mo pagawin 10 years? Para masulit, di ba? Ah, gusto niya, bebenta niya right after. Sige, sino pa? Ate, ikaw parang ang lungkot mo. Kanina ka pa. Nakikita ko parang may naiwan ka sinaing sa inyo. Kaya sinampay, naiwan mo yun sa inyo, uulan. Sige, ate. Mabaho hininga mo. Sabi sa kusap niya, bilis, pangarap. Moto. Putang ina, 10 million, motor. Ang laki siguro ng gulong nito. Gulong pa lang yun, no? Big bike to, malamang. Anong motor to? Harley Davidson, Ninja. Puta, pag suot mo, may samurai ka pa dito, no? Ninja. Mura lang Ninja, wala pang 1M yata, di ba? Yung 700cc. Tama ba? O sige, o di 10 motor, putak ina. Mas matindi to. Oo, Ninja, o. Yan, 10 Ninja. Ah, sige. Kuya, kayo daw po, tinuro ka sa akin. Oo. Sira ulo yun, no? Tinuro ka. Sige, te. Yate! Basta yate. O di ikaw na matalino sa spelling, ako mayaman. Ilang milyon ba meron ka sa bangko? Yan pala gusto mo, ha? Hindi ka magaling sa spelling, mahirap ka. Diba? Kung pagtawanan ako, niyurakan yung pagkatao ko, dahil lang sa yate, diba? Oh, sino pa? Ate, hindi ko ba gusto yung pagmuya mo, parang, anong ginuya ka ba? Ngengi. Ingat ka pag tumawa ka, nalulunok bigla yan eh, ha? Pangarap mo. Mo? Parang kulang. Oh, sige, pagbigyan kita. Si Sergio ng katabi mo, so pagbibigyan kita. Sige, mini mall. Pagka-share mo na lang, maliit lang yung mall mo, mga staff mo, unano. Pag tinanong, ba't mga unano staff nyo dito, short kasi kami sa budget, gano'n. So, okay na yan. So, salamat dun sa mga sagot. Mas seryoso naman ng konti. Sa ginagawa mo ngayon, kung nag-aaral, sa baon mo, kung nagtatrabaho, sa sweldo, kung meron kang negosyo, depende sa kita, bahala ka. Gaano mo katagal kikitain yung 10 million? Okay? Ilang months, ilang years, depende sa'yo. Yung bayad lupa mo, ate, mga ilang taon tingin mo, 10 million worth. Kailan kaya matagal? Alam nyo kayo mga babae, ang hirap nyo talagang kausap eh. Kailan kaya matagal? Para pag inaaya mo kumain eh, kahit saan, kahit ano, ikaw bahala. Pag umorder ka, sabihin sa'yo, ba't yan? Sige, 10 million. Ilang years? Ay, nandiyan ka pa. Bilis. 15 years. Ayup. So, ibig sabihin, ate, kumikita ka ng 666,666.6667 per year. 15 years eh. Diba? Sabi ko sa inyo, bobo ko eh. Diba? Oh, tama ba? Ito kita natin every year. Diba? 15 years. Ano po ba ginagawa nyo ngayon? Di mo, sira ulo pala to eh. Tawag nyo nga sa mental to. Sabi niya, hindi ko alam.
Alam mo ba nandito ka? Yung 7 Civic. Ate, sa'yo ba to? Di na magenta. Sa'yo ba to? Di pa may pa siya. Ate, 10 million na lang. Huwag rin 7 Civic ang isipin mo. How many years? 20. Mas humble siya ng konti. Sabi niya, 20. So mga 500,000 a year. Diba? Ano pong ginagawa right now? Wala. Saka tumatambay. Tatambay din ako dyan. Pagkat nabigayan, kalahating milyon, ha? Puta, yung mga nagtatrabaho, huwag na kayo magtrabaho. Tumambay na lang tayo. Diba? Sir, yung lupang paglilibi, pero, yung 10 million mo, gano'ng katagal? 15 years. Ano ginagawa mo ngayon? Student? Ang laki ng baon mo, ha? Ano, namimilaw sa buka? Nakaupo. Gusto mo talaga. Ha? Paki-off nga yung live ko sandali. Gusto mo. Diba? Mamaya ka sa akin. Diba? Siyang 10 motor. Nasaan to? Ate, 10 million. 70? Para saan to? Ayop. Sasama sa libingan? Ilan taong ka na, te? Ilan taong ka na? So, pag 91 ka na, hindi ko ma-imagine. Kahit gamitin mo isa, yung pag gano'n, nahulog pa yung postiso mo. Yung pag gano'n, putang ina, lumipad sa kasunod yung ano. Sir, ayoko silang kausap. Ikaw na lang. Yate, sir, pakitingin mo, ilang ano to? 10 years, so mga 1 million a year si sir. Alam mo sa tindigan ni sir, parang ramdam ko nga kaya nito eh. Mukhang may negosyo si sir, no? Ano po ba negosyo niya, sir? Buy and sell. Pwede. Pwede nga naman. Tama yan. Kasi ito mga 1. Kaso sir, may yati na ba na 10? Kasya ba? Maliit talaga, no? Maliit talaga to eh. Kasi kay Kuya Will, naalala ko, nasa 35 yata, 40M eh. Binenta sa amin eh, second hand pa eh. Diba? Sipin mo, yung kinuha niya, putya, parang di na yata yung kasunod eh. Parang barko na eh. Na totoo. Diba? Pero, sir, naalala ko to, ito yung parang pag ganun lang, no? Tapos wala masyadong ek-ek, no? Tapos may parang ano, kung mga tawa ka, ano ba iniisip mong bangka? Yung sa nabotas. Yung tumatawid ng ilog. Diba? Pero mahal lang yata, baka akala nyo, nagbibiro kami ni sir. Mahal yan. Ang liit-liit yan, napakamahal yan. Diba? Yun nga lang paradahan yan, binabayaran mo pa yan eh. Kala nyo ba? Kung saan mo ginagarahi yan? Kung tawa kayo na tawa, wala ka namang alam. Palibasa yung ate mo, yung chinelas eh. Pagbaha eh. Yung ate, minimal, nasa to si minimal. Ate, mga ilang years? 25, bumutal ka pa ha? 25, okay. So, salamat po dun sa mga sagot. No, wala naman siguro walang tama, walang mali. Tama nga naman, mahirap kitain yung 10M. Pero sabi nga dito sa feasibility study, meron lang 4 na simpleng kondisyon. Ngayon kung ako tatanungin mo, kahit 100 kondisyon pa yan, hirap sa ibang tao, nga arte. Pare, para kumita ng milyon, paalala ko sa iyo, 10 million to. Marami na buhay na matay, ni 1 milyon hindi nakahawak. Pare, hindi alam itsura, gano'ng kakapal, 1 milyon paghawak niya. Diba? Kung kikita rin lang ako ng milyon, tapos 4 lang yung kondisyon ko, bakit hindi? Ibang tao sabi, hirap naman, may 4 pa. Ano gusto mo? Binigay sa'yo ng libre. Diba? Meron yan. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Unang-una, dapat kasali ka. Bakit? Ang weird nun. Diba? Kumikita ka dito, hindi ka naman taga rito. Sira ulo ka, diba? Totoo yan. Pilipino, pag tinanong mo, gusto mong yumaman, sabihin yan, oo. Diba? Paano? Pag tumama sa loto, tumataya ka ba? Hindi nga eh. Diba? Nakakatawa pero totoo. Diba? Para yan yung tinext ka, nanalo ka daw sa raffle, wala ka namang sinasalihan. Diba? Kontakin mo si attorney ganito, ganyan. Diba? So dun magduda ka, dapat talaga, kasali ka. Tama? Now, ano yung pangalawa? Sa dinami-dami ng kakilala mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, katropa, kaklase, kalaguyo, lahat kabit, ganun. 2 lang ang maiimbita mo. 2 lang ang sasali sa'yo, banding kayo magtabag. Diba? 2 lang. Pero ikaw tatanungin ko, 2 lang ba? Saan ka pupunta, sir? Siya? Doon po. Mabilis mo talaga ako mag-distract. Sabi sa inyo eh, huwag kayong biglang-biglang tumatayo, nagugulat din ako eh. Diba? So, di gusto pa ba? Pagtayo mo, pag ganun ako. Pero makikita mo ko sa ibabaw ng ulo mo, nakaganon, saan ka pupunta? Ha? Pero come to think of it, kung ikaw ilalagay ko sa sitwasyon, ikaw, ma'am, 2 lang ba mapapasali mo? Pag 2 lang napasali mo, sabihin ko sa'yo, napakasamang tao mo. Walang gusto sumama sa'yo eh. Bakit ilan ba kaibigan mo? Kaaway mo, mas marami pa, kaysa kaya mo pasalihin?
Diba? Sa tao mo nun, pag ganun. Pero sabi ko nga, dalawa lang. Okay? Dalawa na yung kamalasan mo. Diba, kala ko tatayo ka rin. Diba? Yung kamalasan mo, ipapasa mo pa. Yung dalawang nakuha mo, dalawa lang din ang makukuha. Walang kukuha ng 3, 4, 5, wala. Tigda dalawa lang. And see your income na tatakbo for 2 years. Dahil sa papakita ko sa inyo, sobrang bagal nito. Bakit? Ang kitaan ho dito is every... Bagal nito. Diba? Every week. Kung pinagsasabi yung months, kayo nag-orient. Diba? Pero papakita ko sa iyo, mas mabagal pa. Bakit? Dito nagagawa natin yung dapat mong gawin kada buwan. Sobrang bagal. Naalala mo, una, dapat kasali ka? Na ikaw nung ka nakasali, ano yung next? Magpapasali ka ng ilan? Dalawa. So nagawa natin. Mikita ka? Yes. Kung mabalik mo yung marketing plan kanina, magkano? 1,000, 1,000, 4,500. So eto, kahit kumita ka, uulitin ko, malas ka. Bakit? Ang kita dito is every week. Pamamalasin ko pa. Nagduduplicate ang tao mo, buwan-buwan. Paalala ko sa iyo, sa sobrang ganda ng negosyo namin. Pare, isang linggo, isang araw, maski oras, nakakapagpasali kami, minuto. Bakit? Minsan nga may magtanong lang, may magka-avail na kaagad eh. Nagigets mo, eto, ang malas, siguro sobrang sama mong tao, ang pangit mo pa. Totoo yan, di ba? Now, totoo yan, pangit siya. Oo naman siyang gano'n, di ba? Ngayon, yung dalawa mo magpapasali next month pa, 2 on the left, 2 on the right, that's how much? 5,000 pesos. Naalala? Kahit sila na nagpasali, basta umandar yung left and right. Di ba? 2,500, 2,500. Nagigets? Susunod na ng mga slow. Sabi lang, yes. Okay, now, next month, 4,400, that's 10. Diba? 8,800, that's 20. Now, ito maganda. On the 5th month, tignan mo. Magkano daw yan? 40,000 pesos. Sobrang bagal. Bakit? Balikan mo, magkano kita namin dito kada araw? Magkano maximum isang araw? 30,000. So, ibig sabihin, ang bagal bago mo na-reach yung ganung level. 40,000, pare, kinita mo 5 months. Bagal talaga. Diba? Pero ang maganda niya, kahit mabagal, okay lang ba? Pagtsagaan nyo na. Okay lang. Tuloy natin. Diba? 32, that's 80,000. Diba? 64, 160, 128, that's 320,000. Sabi ko, not bad, diba? Kung ganyan kita mo sa isang buwan. Diba? 256, that's 640,000. Ngunit subalit na tapwat. Wow, grabe, subalit na tapwat. Bakit? Hindi yan nakikitain mo anong wow. Diba? Eh di wow. Diba? Bakit? Hindi yan. Kasi naalala mo yung marketing plan, may maximum, magkano? 600,000. Sorry, hindi yan. 600 lang. Ngayon, saan napunta yung sobra? Kanino napunta yung sobra? Sa akin, di ba? Ikaw masyado ka adelantado eh, di ba? Halika nga rito, gusto mo ikaw mag-explain dito? Halika, samahan mo ako dito. Masyado ka magaling eh, ha? Halika rito. Di ba? Inuunahan pa ako eh. Gusto mo, dito ka, halika. Bilis, ako magsusulat, ikaw yung magsalita. Kaya mo? Kaya mo? Kaya mo? O, tumahimik ka dyan. Diba? So sabi ko nga sa'yo, diba? Tuloy mo lang. Diba? 1,024,000 pero hindi yan. Magkano? 600 pa rin. Pagtsagaan mo na lang. Bakit? Pasensya ka na. That's magkano? 600,000 kada buwan. Gusto mo magdoble, invest ka 2 accounts para 1.2. Gusto mo nang mas mataas, invest ka 3 para maximum mo 1.8. Pwede yun. Pero mamaya na natin pag-usapan yun. Ito na lang muna. Sabi nga 1,024,000 hindi yan. Hanggang last month ng first year mo, hindi yan magkano? 600,000 pa rin. Kahit nagkaganto yung nangyari, malas ka. Diba? At least for 1 year, kumita ka magkano? 3 million. So, sabi ko nga, pasensya na. Kasi malamang yung 3 million mo, baka di ba bahay ito? Baka lupa pa lang yan. Diba? Siguro kung kamelya ka, 3 million, house and lot na. Pero imagine mo, nagbigay ng bahay mo si Cynthia Villar. Doon ka bibili. Baka agawan ka pa ng lupa ulit nun, di ba? Alam mo maganda? Eto, lupa. Sige, baka pwede na. Pero kapiraso pa lang. Siguro makaya natin ilibing dito mga 30 pa lang, ganun. Di ba? Ang sabi ko nga, motor, siguro 3. Yan, yate, sir, ako. Medyo tagilid pa. Ha? Yung mini mall, yung unano pa lang ang meron tayo. Wala pa yung mall. Pero sabi ko nga, di ba? Feasibility study. 2-year projection. Maganda, meron pa ang pangalawang taon. Ang maganda dyan, naalala mo yung mga huling buwan ng taon mo, di ba? Is 600,000. So para mas madali, ito totoo. Sabi nila, totoo ba yun? Yes, bakit? Partidahan pa nga kita eh. Huwag na tigda dalawa, pasalihin nila. Kahit tigi-isa na lang, hindi na affected eh. Bakit? Maximum ka na eh, naalala mo?
So sa dami ng tao, magpasali lang ng tigi-isa, tatama talaga, 600,000. So ang maganda niyan, pare, times mo ng 12 months, that's how much? 7.2 million. 7.2 million plus yung first year mo, magkano yan? 10.2 million. May pasobra pa. Now, eto masarap. Kuha mo na lahat ng mga pangarap na yan. Pasensya ka na, napaaga. Hindi na 15 years, 2 years na lang. Hindi na 20, hindi na 15, hindi, buhay ka pa! Kuha mo yan, di ba? So sabi ko nga, at least 2 years na lang. Pero sabi ko nga, obvious naman, kanina pa ako nagsasalita, prangka akong tao. Di ba? Feasibility study to pwedeng mangyari, pwedeng maging totoo tayo. Sabihin ko, hindi nangyari. Mas minalas ka. Di ba? Pangalan mo, kung nagagamitin ko dito. Ha? Julian. Julian, minalas ka. Tinubuan ka ng balat sa buong muka. Di ba? Nagkabalat si Julian, kinita niya na lang 5 million. 2 years. Julian, pwede pa ba? Pwede pa. Sige, yung balat kumalat sa buong katawan mo, naging walking balat ka. So kulay itim ka nito. Pare, 2.5 million. Pwede pa rin ba? Pwede, kayo ba si Julian? Pwede pa sa'yo? Okay. Sige, yung balat kumalat sa buong katawan mo, naging walking balat ka, nagkaroon ng buhok lahat. Nakita yung balat na may buhok? Diba? Meron akong kaibigan dito eh. Tapos na-extend yung patilya niyang ganun. Diba? 1 million, Julian. 2 years, pwede pa rin sa'yo. Parang medyo, yung gano'n mo, parang medyo ayaw na eh. Gumagano na yung kilay niya eh. Siguro lalo kung 500,000 na lang. Baka ayawan mo na. O, sabi niya, ayoko na. Eh, ito tanong ko. Diba? Meron ka ba nito para ayawan mo? Diba? Niisip mo nga, 500,000. Ayoko niyan. Wala ka nga niyan eh. Diba? O, kung ayaw mo niyan, isa lang tawag ko sa'yo. Isa kang malaking D. Anong dinosaur? Kinuha niyo pang milk tea, Milo dinosaur. Diba? Anong dibdib? Isa kang malaking D, dibdib. Kung siya konti na lang, bastos na. Diba? Isa kang malaking D, anong demonyo? Diablo? Ano, dibil? Isa kang malaking demanding. Bakit? 500,000 ayaw mo? 1 million, 2.5 ayaw mo? Paalala ko, magkano ba nilabas mo? 14,988. Kumita yung ano mo, pera mo ng 500,000, ayaw mo? Eh kahit lagi mo sa bangko yan, di kikita ng ganyan yan eh. 1 to 2% per annum lang sa bangko eh. Nagigits mo yung point ko? Kaya demanding ka. Alam mo nakakatawa sa tao, inaayawan nila, di pa nila naiintindihan. Yung kumita ka na nga lang eh, 50,000 isang buwan, 600,000 lang yun sa isang taon. 600,000, kung hindi ka kakain, hindi ka maliligo, hindi ka gagasta. Hawak mo ng buo. Ito, 500, pare nilabas mo ito, ayaw mo. Demanding mo. Sabi ko nga eh, isip ka ng negosyo, 14,988 lalabas mo, kaya kumita ng ganyan. Ano kaya mo negosyo, 14,988? Ano pwede? KFC? Parang franchising yun ah. Parang, sige, KFC. Kikiam Fishball Chicken Balls. Yung tinutulak na ganyan. Sige, KFC. Kikiaman. Diba? Gawa natin ang feasibility study. Dalawa lang ang customer mo ng kikiam. Diba? Buwan-buwan pa kung bumili ng kikiam mo. Sawang-sawa na siya sa kikiam mo. Kikita ka milyon? Malabo. Kaya dito ko nilagay yung pera ko. Kaya nga sabi ko sa iyo eh, kaya ako sumali. Bakit? Kita ko na yung numero eh. Now sabi nila, malas. Kalahati lang to nung nagpasali sa akin. Okay lang, pakita ko sa inyo kung bakit talaga. Kasi syempre dapat balance eh. Ibang weird naman sasabihin ng ibang tao, pag-aaralan ko. Paano mo pag-aaralan kung kulang? So sabi ko na, sige, eto, front row, malas ako. Tignan ko nga yung gagawin ko pag hindi ito ginawa ko, kung mas maganda mangyayari. Eh syempre, eto malas eh. Paano ko swertihin ako? Bakit? Estudyante ako dati. Feeling entitled, nakaupo dyan, lagi ko sinasabi, hindi mangyayari sa akin dyan, iba ako sa marami. Special ako. Puta, nag-isyopaw ka pa, may tuldok sa noo. Diba? Diba yung lagi nila sinasabi, mag-aral ka, pag graduate mo, may magandang? Yun ang lagi pinapayo ng parents, diba? Sige nga, what if ako yung bata na yun? Ako yung matalinong bata na mabibong mag-aral. Tignan ko, para at least alam ko may option ako, tama ba? Okay lang pakita ko sa inyo, ha? No, ipapakita ko sa inyo, hindi tinuro sa school. Kaya kinig ka. Kasi kung alam to sa school, baka di na nagturo teacher mo. Bakit? Tagal ko nag-aral doon, wala naman tinuro sa akin to paano kumita ng pera. Remember, aral ako, curriculum ko, 2 years preschool, 6 years elementary, 4 years high school, 4 year college, ilang taon yan? 16. Kung repeater ka, dagdagan mo na lang. Eto, hindi pa to K-12. May K-12 pa kayo. Dagdag 2 taon. 2 taon, tapos sabi ng senador, hindi naging attractive para sa mga employer yung additional 2 years. So iniisip namin tanggalin. O di ba, mukha kang tanga? Dapat college ka na, naging grade 12 ka pa. Paano yung 2 taon? Paano yung parents mo na nagbayad ng 2 taon? Paano yung hirap, pagod, lahat ng pighati mo? Remember, dito gastos mo pa lang ha. Tapos magkakatrabaho ka, per day 570 sweldo.
Mga 18,000 yan sa isang buwan. Kahit balikan mo lahat ng nagasa mo dyan, tignan mo kung sulit ka dyan. Di ba? Baon mo. Tama? Tuition mo, namikickback ka pa, dadagdagan tuloy. Oh, special project na negosyo ng teacher, ano pa? Field trip sa gawaan ng Mongol pencil. Totoo naman ah. Sama mo papagod mo ah. Ilang beses ka gumawa ng homework kasama ng thesis exam. Ilang beses ka nagsunod ng kilay para mangodi, gumangopya, thesis, defense, offense, 3-point shot. MEPE. 16 years. Tapos sabi, pag graduate ko, maghanap daw ako ng magandang trabaho. Ano ba yung magandang trabaho? Paalala ko sa iyo, pare, 13 million na walang trabaho sa Pilipinas. Pare, hindi pa dyan kasama underemployed. Sama mo pa, yung iba 6 million addict. Baka nandiyan ka. Nahuhuli ka pa chumochongke sa eskwelahan. Diba? Yan lahat ang kakompetensya mo. Kasi ang daling sabihin matalino ako, pag graduate ko, maganda future ko. O sige, gano'ng karami kilala mo, graduate ngayon, walang trabaho. Hindi nila pagpapalit manager ng isang hotel, doktor ng isang ospital, para sa fresh grad na katulad mo lang. Diba? Tanong, may backlog pa. Feeling mo walang magaling dyan? Feeling mo walang matalino dyan? Kaya nga pakita ko na lang sa'yo Kung susundin ko yung payo nila, ano sabi ng magulang? Pag-graduate, maghanap ng magandang? Kaya walang kaalam-alam yung Gen Z. Sasabihin nila, sa Facebook, siguro, pag kumita ko ng 20,000, isang buwan, sagot na lahat ng problema ko. Sino ho dito mga nagtatrabaho? Wala ho? Kuya, tatrabaho. Sino pa? May trabaho. Taas ho kamay. 20 mil ho, kayo ho tatanungin ko. Kasya na ho ba? Puta, sa binata ka, kulang to Sa dami pa lang ng hinatid sundo nito at di naman naging sila Gasolina pa lang, ubus na Pero sabi ko nga, pagbigyan. Bakit? Minimum 15 ngayon 18 So ibig sabihin, lamang pa yan. Pero eto, tanong ko sa'yo, hindi yan pag-aagawan? Pag-aagawan. Bakit? Mas mataas average yan Yan ang kalaban mo. Nagigets mo? Now, may qualification. Ito yung part na titignan mo kung ano meron ka. Kasi bakit? Ang daling maupo dyan, tas mangulit, tas feeling kala mo, ang bibo-bibo mo, ang galing-galing mo Pero ito tanong, ano lang ba credentials mo? Diba? Sino ka ba? Baka pag uwi mo dyan sa baba, para ka dansi, baka tantyakan kita. Angas-angas mo, wala ka naman palang kwenta. Kasi bakit? Ito pa lang, pag-uusapan natin, baka dito hindi ka pa pumasa. Kasi unang-unang hahanapin sa'yo, dapat daw, graduate. Tama? Yung graduate nyo, natatanggihan pa Tama ba? Pero hindi pa yan sapat. Ano matindi? Nagpakahirap ka na mag-aaral ng ilang taon. Hindi pa sapat. Sasabihin nga sa'yo, graduate ka lang. Ano pinagkaiba mo sa ibang graduate? Kasi ang hinahanap, fresh graduate, experience. O di ba, gago? Try mo isipin, fresh grad ka nga Tapos with, fresh graduate, experience. O di ba, gago? Try mo isipin, fresh grad ka nga Tapos with, experience. Anong experience ba hanap nila? Sabihin na lang natin may pilosopo. Nagtrabaho, tapos tumigil muna, bumalik sa pag-aaral, nagtapos. May experience. Okay? Sabihin natin meron. Pero tanong, ikaw lang ba yun? Para kang nag-apply ng valid ID. First valid ID mo, tapos hiningan ka ng valid ID. Barangay, pa-apply nga po ng barangay ID. Akin na valid ID mo. Kaya nga ako nag-apply kasi unang ID ko to Ay, wala ko magagawa. Gumawa ka paraan. Diba? Ano ba pa ba valid ID? Postal ID. Ay, paano ka mag-apply? Sunog na. Diba? Ngayon, ano pa hinahanap? Pag-graduate ng Ateneo, Lasal, UP, mas madaling matanggap? Yung totoo. Pwedeng sabihin mong hindi. Pero hindi magbabayad yung mga anak ng mga mayayaman ng 150,000 per semester para lang talunin ng putyo-putyo na university na tumayo kung saan building lang at biglang naging eskwelahan. Bakit? Diploma pa lang, makita pa lang logo, iba na usapan. See? Now, pag ikaw cum laude, mas madaling matanggap? Oo naman. Pare, nagsulog ng kilay kita mo walang kilay ngayon yan. Diba? Nagbutas ng bangko, kaaral. Tiniis din yung kasiyahan sa eskwelahan. Kahit kami naglalaro, pinapasok namin yung ulo ng classmate namin sa locker. Sinushoot namin yung basura sa basura, parang basketball. Tinitiis niya yun, nag-aaral siya. Diba? Cum laude. Diba? Ano pa? Eto, totoo. Minsan kalimutan mo yan. Basta meron ka nito, matinding B. Ano yan? Anong B? Anong bakla? Nag-sugar mommy mo pa. Ano? Bakit? Alam mo, totoo to. Sa buhay, pag natuto ka, minsan it's not what you know. It's who you know. Bakit? Kahit hindi ka qualified, nagiging qualified ka pag may tikit ka. O, ay maniwala? O, ate, ikaw na lang ulit. Diba? Sample, HR ka, ikaw yung pinaka-head ng HR. May dalawa kang aplikante, lalo ito si ma'am ko matalino. Ma'am, nag-apply cum laude sa'yo. Uy, andito ko. Banlag ka ba?
ka nakatingin. Puta, nandun ako, sabi niya. Nag-apply. Tingnan mo, nag-apply. Cum laude. Ano pangalan mo, ate? Kate. K. Kita mo naman pagkakasabi pala, mukha na kagad matalino. K. Are you okay? K. Diba? Tapos nag-apply ako. Utol mo ko. Kaya cum laude, utol mo. Sino tatanggapin mo? Oy, ate walang gatas yung mga pamangkin mo. Pag di mo ko tinanggap, wala akong trabaho. Kahit cum laude to, kung kaya niyang gawa ng paraan, uunahin niya, kapatid niya. Gets mo, hindi ka ba nagtataka sa amin? Alam nila yan. Nag-aartista, kahit anong ipinila. Minsan, ba't gumalaw bigla yun? Magpapasabi ka, biglang gumagalaw ha? Magugulatin ako ha? Sige. Tapos may mga mukha pa yan, biglang gumagalaw. Ha? Okay na yan. Diba? So anyway, balik dito. Diba? Now, yan sinasabi ko Sugurin ko sana, akala ko tumatayo lang din Diba? Ano sinasabi ko na? Nawala na ako? Bakit? Sa showbiz nga Diba? Walang pila-pila, nagiging artista. Yung mga interview, mga wala. Formality lang yun. Bakit may backer na sa loob yun Now, ano pa? Ito, dagdag natin, totoo to. Pleasing? Hindi mo ugali yan. Itsura mo yan. Diba? Huwag tayo magplastikan, di ka kilala ng HR, nakapulot ka ng pitaka ng bata ka, tapos sinoli mo. Itsura mo yan. Di ka ba nagtataka ang haba ng pila? May gwapo maganda, dire-diretso na sa loob. See? Kasi ikaw yung galit na galit. Bakit? Nakapila ka Diba? Baski naman ako employer Kukuha na lang ako ng empleyado ko. Kukuha na ako ng maganda o gwapo. Bakit? Pagpasok ko pa lang, di ba, laking bagay sa opisina nun? Pagpasok ko pa lang, kontento ka, di ba? Subukan mo kunin mo lahat pangit. Mainit pa ulo mo sa umaga. Putang inang impyerno, buhay naman to. Di ba? Kukuha ka rin lang ng sekretaryo Yung tipong, good morning, sir. What do you want? Coffee, tea, or me? Di ba? Sabihin ng mga bobo naman. Hoy! Ay, Roderick Paulate. Hoy! Maraming gwapo, maganda, matalino. Kaya nga nakakasali ng mga beauty pageant with the heart. Sinasabi mo lang na mga bobo yan kasi pangit ka. Diba? Pare, syempre, kukuha na rin lang ako gwapo. Matalino pa. Bakit? Maski simpleng Jollibee alam to. Diba? Yung aplikante, pag gwapo, may itsura, Brad counter. Kita mo, sa kitchen ka. Bakit? Kahit malapdos ka ng mantika, wala silang pakialam. Sabihin, sir, na-distort yung mukha ko. Parang wala naman nagbago. Uy, bakit? Laking bagay niyan, Brad. Pag gwapo maganda, nag-iiba. Bumubukas ang oportunidad. Totoo yan. Sige, sample, total. Ikaw naman, para maiba na mausapan. Pangalan mo? Pineda. Apelido ba yun? Pangalan tanong ko Kita mo, interview, bagsak ka na, Pangalan mo? Pineda. Pineda. Sige na, Pineda na. Pineda. Laki ng katawan mo, Sabi, natakot ako, bigla siyang gumanon, Pineda, sino ang crush na crush mo? Lalaki ba? Lalaki? Sino crush na crush mong artistang babae? Ann. Okay. Ann Curtis. Tama-tama. Taga rito si Ann. Diba? Si Ann, what if, pag isang umaga, may dala kang kape, yung sa Starbucks, yung venti, yung brewed coffee, bagong brewed. Paglakad mong gano'n, natabi ka, bumuhos lahat sa'yo yung gano'ng kainit. Malamang lapnos hanggang itlog. Diba? Magagalit? Hindi. Walang plastikan walang halong plastikan. Magagalit? Hindi. Gagalit. Kaya lang pag gano'n, si Ann Curtis, ay, sorry, hinimas na hanggang pababa. Ann Curtis, magagalit? Hindi. Hindi. Parehas lang natabunan ng ano yun. Bakit? Sira ulo ka ba? Ann Curtis to Kahit lagyan mo pa ng creamer. Diba? Bakit? Iba usapan pag may itsura. Diba? Ngayon, eto na yung next part. Tignan mo kung ano meron ka. Tignan mo kung ano meron ka. Sabi nung isa kagad, wala. Huwag mo na sabihin. Sabi tuloy ng katabi, it's atay. Diba? Huwag mo na ilaglag sarili mo. Tignan mo lang kung ano meron ka dito. Sagutin mo lang ng tahimik kasi kakailanganin natin yan. Diba? What if fresh grad ka, pero wala kang working experience? Tandaan mo, matindi ang kompetisyon. Ikaw ba to? Ikaw tatanggapin. Tumataas ba chance ako dito? Yung totoo? Hindi. Nabawasan. Hindi ka rin graduate ng Ateneo La Salle UP. Ikaw pa ba? Sabi niyo ba, hoy! Cum laude ako! Oo nga. Pero pagtingin sa resume mo, University of Timbuktu. Saan to? Bakit? I'm not kidding. Kahit pa cum laude ka kung saan paaralan ka, baka pagdating mo ng Ateneo, ikaw pinakabobo. At hindi ako nagbibiro. Bakit? Yung ex-girlfriend ko, pinakamatalino namin sa school. Nung nasa Ateneo kami, pare, umiiyak sa akin. Anong mo bakit? Umiiyak. Sabi niya, feeling ko ang pupo-pupo ko. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, nilalampaso daw siya ng graduate ng Xavier High sa math. Sabi niya, ang pupo-pupo ko talaga. Sinasabi niya ganun. Hindi niya nainisip yung nararamdaman ko.
Eh siya, kung siya bobo, ano tawag mo sa akin nun, di ba? Di ba? Sa kanya, big deal. Tawanan mo man siya ngayon. Alam mo kung ano siya? Prilo Ateneo, UP Law. Abogada, partner sa isang napakalaking law firm sa Pilipinas ngayon. Oh, bobo pa yun. Standards ang pinag-uusapan. Tsaka teka nga muna, ba't namumblema kayo? Cum laude ka ba? O hindi ka affected ka nga. Huwag ka mag-feeling. Di ba? Wala ka ring backer. Etong masaklap. Eto isipin mo. Be honest. May salamin sa bahay. Pag maniniwala kay nanay. Bakit? Nanay mo yun eh. Kahit sabi niya, anong gwapo-gwapo ng anak ko. Natural, magkamukha kayo. Diba? Oh, pero, huwag ka mag-alala. Dadahan-dahanin ko. I'll be gentle. Wala ka na ng mga bagay na yan. Ang masaklap, pangit ka pa! Sabi nung nakaupo, paano na ako? Sabi nung katabi ulit, it's atay. Diba? Pero, kalma. Sabi ko agad doon siya, huwag ka malungkot, hindi ka pangit. Sabi niya, talaga? Oo, baka hindi palang uso mukha mo. Ay, totoo yan. Dati biruan lang namin yan, pero ngayon hindi ka ba nagtataka? Mukhang lamok, sumikat. Daig ka pa. Diba? Panahon lang yan. Malay mo, ikaw naman, mukhang mantis. O, diba? Ikaw naman. Pero sabi nga, sabihin na lang natin naging advantage. Dahil sa sobrang unique ng pagmumukha mo, grabe, tumawa doon sa unique ng pagmumukha mo. Diba, nakita yung resume, pagtingin pa lang sa resume, only a mother could love this face. You know what? I'm feeling very charitable right now. Tanggap ka na. Talaga po? Oo, kasi feeling ko wala nang ibang tatanggap. Sa'yo na to, at hindi lang yan. Dadagdagan ko pa yung sweldo mo, 2,000 kada taon. Meaning, next year, 22,000 ka na. Next year, 24. Nasusundan? Para kang napopromote, inaakit mo yung corporate ladder every year. Ngayon, eto tanong, 2,000, dagdag ho sa sweldo every year. Malaki ho kaya maliit? Sino nalalakihan? Mangilan-ngilan. Sino yung naliliitan? Masama loob. O sa naliliitan, maghanap ka ng trabaho. Para maintindihan mo sa Pilipinas, para taasan sweldo mo kahit 30 pesos, nagrarally pa sila. Sino kilala mo? Dinadagdagan ng sweldo niya 2,000 a year. Consistent. Kilala mo ha? Katrabaho mo. Kilala ka rin. May kilala ka? Kung may kilala ka, ilan sila? Gano'n ka kaswerte? Ikaw yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Puro TikTok ka kasi, tangina ka eh. Wala ka tuloy alam sa mundo eh. Kaya akala mo, pag graduate mo, automatic sarap ng buhay mo eh. Hindi. Pag graduate mo, simula na ng paghihirap mo. Simula na ng kalbaryo mo. Bakit? Yung kalaban mo, ina-assess pa nga lang natin eh, kung ano qualification mo eh. Diba? Naniniwala ka masyado sa Facebook. Naniniwala ka masyado sa TikTok. Lahat ang pinaglalagay doon, kahit sarap ng buhay na pinaglalagay doon, peke, hindi naman araw-araw ganun buhay nun eh. Gusto mo kagad, sarap buhay oh. Ito pa nga lang, problema mo. Nai-gets? Now, kukomputing ko. Kita ko kanina, daming kabataan. Dito ka makinig. Bakit? Hirap na ang mga magulang nyo. Tapos ikaw, kung ano-ano pinaggagawa mo. Kasi bakit? Tanda mo, pagtungtong mo ng 20, meron ba rito 20 pataas? 20 below. Oh, may chance ka pa. Ha? Oh, magaganto ka pa. Tanda mo, at the age of 20, pagtungtong mo ng 20, dapat nagpapasok na raw ng income sa pamilya. Bakit? Sa USO, 18, out of the house na ang bata. Dito lang pirmi sa Pilipinas matindi. 20 plus na, nag-asawa at anak pa, nakatira pa sa punta ng nanay at tatay niya, ang kakapal ng muka. Wala pang trabaho. Sa dakilang pabigat. Pag bagyo, pagdating ng bagyo, doon ka sa bubong. Para dili pa rin, pabigat ka eh. Diba? Now, 30 years, ideal years of service, hindi to batas. Pero ideally, 30 years is the ideal time for you to work. Bakit? Kasi pag lumampas ka dito, hindi mo na may enjoy kahit paano yung pinagtrabahuan mo. Bakit? Iba edad mo. Aanin mo yung pinagretiruhan mo. Pampalibing. Diba? Pampagamot. Gets mo yung point ko? Now, para madali, 30 times 2,000. Bakit? Years of service, dahil every year ini-increasean ka. Nasusundan? Magkano ho yun? 60,000 pesos. Tama? Plus 20,000 dahil yan yung starting salary mo. Teka, wala pa. Tali-talino dito pag sa school, nagtatago sa recitation. Oh, 80,000 pesos. Ngayon, pag ikaw sumusweldo, 80,000. Ngayon, 2023, malaki ho ba to? Yung totoo, tingin nyo. Malaki yan. 80,000 yan eh. Diba? Laki yan. Tama? 80,000 pesos. Pero tanong,
Mayaman ka na ba yan? Mayaman ka na? Di pa. Totoo yun. Bakit? Baka maginhawa lang. Bakit? Pare, 80,000. Baka siguro mga junior vice president ka ng kumpanya. Hindi pwedeng manager yan. Dami kong kausap ng manager ng bangko. At tagal na sa bangko, 50,000 lang sweldo eh. Eto, mataas-taas posisyon ito. Pero pag taas ng posisyon, tsaka ng sweldo, tataas din gastos. Bakit? Eh kung junior vice president ka, tanong ko sa'yo, titira ka sa squatter? Titira ka sa squatter? At least dito sa Maynila, magkukondo ka. Isang kondo, 6 million. Mahina. Di ba? O, wag mo nang bilhin. Upahan mo na lang. O kahit yan, yung mismong employees, pangmasa pa yan. 18,000 to 25,000 isang unit. Upa. O, sabi mo na lang, igita mo 20 mil. 20 mil para sa 21 square meters na kondo every month. Di ba? Bawas na kaagad. Tama ba? Alam mo yung 21 square meter, gano'ng kalaki? O yung pagpasok mo ganyan, kusina, CR, o tapos higa ka na. Minsan wala pang beranda. Bakit tumawa? Totoo yun. Kung ayaw mo, magtyaga ka sa squatters area, okay, sa barangay. Saya dun. Iba-liba ka ng tao dun, saksakan, ng gamit, di ba? Kaya sabi nila, pag pupunta ka sa mga ganun huwag kang pikon. Sinaksak ka lang, napipikon ka na. Huwag ka papasya sa ganun lugar kung pikon ka. Sabi ng mga manginginot, ako ilan to, sinaksak lang, galit ka agad. Batian namin yun Di ba? Now, magkano na lang? 60. Tama? Syempre, kakain ka pa. Pagkain mo, kakain ka sa karinderya, junior vice president. Kakain ka? Malamang kahit pa McDo, Jollibee yan. For 1 month plus grocery. Sama mo na lahat, pati merienda kung matakaw ka pa. Sabi mo, 20 mil. Budget mo sa pagkain. Diba? Pati grocery, lahat. Pero I'm sure kulang yan. Kung ang lalakas pa lumamo ng mga palamunin sa bahay nyo, tapos di naman tumutulong. Diba? Kaya naintindihan ko nanay ko Pag nag-uwi dati ng hotdog, sino kumain ng hotdog? Puta, tinira ko ng isang araw, pambao ng isang linggo. Diba? Totoo naman yun magkano na? 40. Siyempre, junior vice president. Mag-jeep ka? Magmumotor ka? Hindi. Angkas. Siguro pag-gipitan. So, bibili ka man lang ng sasakyan. Diba? Mura, Vios. Tatawanan ka pa, sabihin, pan-taxi. Yan ang isang Vios ngayon, top of the line, nasa 1 million plus na. Baka di mo alam. Diba? Tapos maghihinanakit yung mga lumang kotse. At least sa amin, fully paid. Fully paid ka nga, tumitirik ka naman. Diba? Kanya pa rin yung binabayaran niya yun Diba? 18,000, 20,000 monthly. Kaltas na naman. Magkano tira mo? Halos 20, pang emergency. Hindi naman nauubos emergency. Kahit hindi nga sa'yo emergency, nagiging sa'yo Yung tita mo na ospital. Yung kapitbahay nyo na sunugan. Ang daming emergency. Yung aso ng kapitbahay natapilok, sa'yo pa rin hiningi yung papagamot. Diba? Totoo yan. Yung aso nyo nakakagat ng kapitbahay, sa'yo pa rin yan. Diba? Sabi mo, eto malaki. Pero halos walang natitira. Yan, yung tinuro sa'yo sa school. Balikan ko. Pag-graduate, maghanap ng magandang, pilitin lumaki ang sweldo. Ma-promote. Para, pagtagal, yumaman. Umasenso. Tama? Ginawa naman natin ang tama Ano ngayon yung mali? Tingin mo. Hindi naman mali Meron lang kulang. Ano kulang? Kasi nakalimutan nila sabihin sa'yo. At kadalasan biktima ka nito. O yung iba, buti hindi pa ikaw. Malalaman nila sa dulo na. Bakit? Ka 80,000 ka kada buwan. Hindi ka na 20 niyan. Plus 30 ka niyan, naalala mo? Ano ka na niyan? 50. 2023 pa ba niyan? Hindi. Plus 30 years, 20. Kung marunong ka mag-isip, ano halaga ng pera mo sa 2053 at 50 ka pa? Paalala ko sa iyo, sibuyas 700 per kilo. Gasolina, monti pag 100 kada litro. Ano ngayon halaga ng pera mo? Pero nagpakahirap ka dyan. Malaki pa ba? Malaki pa ba? Congrats. Yan ang nagtaantay sa iyo. Sa swerteng senaryo. Gaano ka swerte? Paalala ko sa iyo. Kasi kanina sabi mo, tangina naman dito pa ako pinapunta. Eto lang pala, front row lang pala. Sayang oras ko. Hinahanap ko trabaho. Papakita ko sa iyo. Yan, yung nag-start magtrabaho at age of 20. 20 plus ka na. Pabigat ka pa sa inyo. Hindi ba humuhumpa yung padala mo ng Lazada at Shopee? Nanay mo pa nagbabayad kapal mo. Diba? Paplantito-plantita ka pa. Bili ka ng bili. Yan! Ay kung 20,000 ang starting salary mo. Paano kung minimum o below minimum ka lang?
Paano kung sa SM ka nagtrabaho? Magkano pa sweldo? Sungit pa ng mga customer, kala mo kung sino mayaman. Sa SM lang din naman namimili. Diba? Yan. Ay kung ini-increase ng sweldo mo, 2,000 a year. Paano kung wala? Lakas pa ng loob mong mag-milk tea. Minsan lang naman. Yan. Ay kung tatagal ka ng 30 years. Kasi sa panahon ngayon, hindi uso regular. Uso contractual. Every 6 months, walang trabaho. Alam mo kung bakit? Maski yung San Miguel ng nanay ko eh. Doon nanay ko dati. Nung pinag-early retirement sila, pinalitan na eh. Uso na sa kanila, contractual eh. Bakit? Eh, nung nagretiro nanay ko, nakuha 3 milyon eh. Di ba? Eh, pag wala nga naman tumagal ng 30 years, parang siya eh. Eh, di wala silang babayarang ganun. Walang tatanda sa kumpanya, walang babayarang malaki. Maski magpagamot, benefits, wala. Bakit? Every 6 months, pwede tayo magpalit. Tinatamad, palit na. Bakit? Ang daming tanga na bagong graduate. Umulan, bumagyo, papasok. May sakit, papasok. May sakit yung anak, papasok. Iiwanan lahat sa bahay nila para sa tinatawag na sweldo. Yan. Ay kung meron ka na mga yan, bago ka magyabang. Yan ay kung matanggap ka. Excited pa ako kayo magtrabaho? Excited pa? Di ba kanina bad trip ka? Front row networking, yak. Apply na. Yan nag-aantay sa'yo. Kaya sabi ko sa'yo eh, kaya ako sumali. Bakit? Maski bobo, maski tanga, alam sinasabi ko. Bakit? Di mo kailangan maging matalino para maintindihan ako. Na dito, pinakita na sa akin yung malas ko. Milyon pa nga malas ko eh. Actually, di nga nila tinupad yan eh. Niloloko ka nila. Ako na nagsasabi front row, lolokohin ka. Di ba sabi mo? Lolokohin ako niyan eh, ganyan-ganyan, Giyo. Sabi na kaibigan mo rin naman, naghihirap, lolokohin lang tayo niyan. Ako niloko ko. Di yan kinita ko eh. Di yan. Kaya nga iho, bago ka magyabang sa akin, kitain mo muna kinita ko. Bakit? Hindi 10 million nakuha ko dito. 60 million na ako dito. Nagbibida ka pa lang dyan. Wala ka pa sa kuko ko. Naintindihan mo? Kaya ako sumali. Pero sabi ko nga dati, kahit nga 1 million lang eh, okay na ako eh. Bakit? Marami na buhay na matay. Ni 1 milyong buo, di nakahawak. Kaya ako sumali. Kasi tanga na lang ang hindi sasali. Malas, milyon. Swerte, eto pa. See? Aanin ko yung 4988 ko. Kahit itago ko sa ilalang unang ko yan, bulukin ko dun eh. Hindi kikita yan dun eh. Kahit lagay ko sa bangko yan eh. Hindi yan tutubo na kagaya ng kinita ko eh. Kaya ako sumali. Kasi bakit ayoko ng buhay na to? Bakit pagdating ko ng 50? Tapos nangyari, baka mas malala. Pwede ko pa sabihin, teka lang, hindi ako handa. Ulitan. Pwede ba yon? Hindi. Game over ka dyan. Eh, pag ina-explain ko to, marami dyan, talino-talino, hindi naman totoo yun. Hindi, kopyahin mo. Ulit-ulitin mo computin sa bahay mo. Kahit mag-calcu ka pa. Kahit anong calcu pa gamitin mo, hindi magbabago. Tanong mo bakit? Numbers, they don't lie. Magsisinungaling pa tao sa'yo. Pero ang numero, hindi. Magbabago lang yan. Kung may mga babaguhin ka dyan, mag-iiba resulta niyan. Nai-guess mo yung point ko? Ngayon, sabi ko nga pwedeng sa akin di ka maniwala. Bakit? Di ako graduate eh. Sabi ko nga, okay lang eh. Hindi naman ako tumayo dito para pariwalain ka eh. Kaya ako nandito, kasi isa ako sa nakaupo dati, gusto kong baguhin buhay ko. Di huwag ka maniwala sa akin. Pakilala ko sa'yo, yung nakatapos, nagtrabaho sa isang magandang kumpanya, nag-abroad pa. Hindi biro kumpanya pinagtrabahuhan ito. ABS-CBN. Pumunta pa ng Spain para magtrabaho. Ako, sino ba ako? Hindi naman ako graduate eh. Pwedeng hindi ka maniwala sa akin. And it's okay. Eto, nagpunta na dun. Kaya ako nga napatunayan eh. Sa Spain pala, pare, walang Spanish bread. Hindi ko nga maintindihan ba't sa atin dito meron. Tinanong ko sa kanya, pag-uwi niya, nakakilala ko siya, tinanong ko sa kanya yan. Sabi ko, Phil. Sabi niya, it's Philip. Sabi niya, may Spanish bread ba sa Spain? Sabi niya, isang malaking kalokohan. Wala. Lahat daw ng bakery doon, tinanong niya. Walang Spanish bread. Kayo na magtanong sa kanya, pakilala ko, isa rin sa pinaka-top namin dito. Guys, welcome niyo, Sir Philip Gunowo. Thank you, Sir Christian. Palakpakan naman natin yung aking mentor sa front row.
isa sa mga dahilan kung bakit ako nagdesisyon gawin tong front row because of Sir Christian. Palapakan natin. Kaya, alam mo nung narinig ko yan, isa lang sinasabi ko eh, totoo yan. Ako yan. Tama yan. Ganyan na. Puto, hinayo ko na. Mga ganun. Okay pa kayo? Okay pa? Oh, happy Monday pala sa inyo. Alam mo dito sa front row, excited kami tuwing Monday. Ay, Tuesday pala. Sorry kasi kahapon kasi nasa biyahe ako, so kala ko Monday pa rin. Okay, mag-alala, may 300 pa kasi na speaker dito. After ko may 304. So, just give me 15 minutes lang. Thank you, Abs Christian. Grabe yan. Oh, siguro naman, marami na tayo na-realize and yung mga realization na yan, malaking bagay. Kaya nga sabi ko, sarap naman malasin sa front row. Sa labas, pag minalas ka, malas no? Dito, pag minalas ka, may 10 million ka. Eh, ang malupit, isa nga ako sa mga minalas pa. Kung malas yung kanina na 10 million daw in 2 years, mas pinalas pa ako. Kasi hindi sa akin nangyari yan. Pero alam mo, nung pinipresent sa akin, sabi ko, wala namang masamang itry, no? Kasi maraming tao mag-iisip, ang ganda ng front row, pero hindi ko linya. Isa yan sa mga naging concern ko before, kasi hindi ko rin po yan linya. Diba? Bigyan nyo lang ako 15 minutes para magkwento sa inyo kung ano yung nangyari sa akin. Para pag ikaw, nagdesisyon kang gawin yung front row, alam mo rin kung anong pwede mangyari sa'yo. Okay? So, 15 minutes lang and 2 days. Okay? Sinong gutom na? Sinong gutom na? Good news kasi may good news ako sa gutom na. Lilipas din yan. Okay, ganito, pag nagtanong ako, sagot po tayo. Okay lang? Kasi meron po akong kondisyon pag nagtanong ako tapos hindi ka sumagot, na-offend ako. Pag na-offend ako, nagpo-collapse ako. Ang problema, pag nag-collapse ako at nagkamalay, nagre-rewind yung lahat ng nangyari today. So isipin mo, pag nag-collapse ako tapos nagkamalay, uuwi ka muna ulit sa inyo, pabalik ka sa kama nyo, tapos upo ka ulit dyan. So sagot po tayo, okay lang? So kasi mahirap kayo makipag-uusap sa patatas. Hindi sa puno, sa patatas. Alam mo yung patatas pag kinausap mo, hindi sumasagot. So hindi naman kayo mga patatas, no? Patatas ba kayo? O so pag kinausap, sasagot tayo. Alam mo na, pag di ka sumasagot, isa kang patatas. Favorite ko kasi patatas eh. Although, meron dito mukhang patatas. Pero tao ka. Tao po kayo, okay? So kung kanina ka pa nag-iisip na hindi mo linya yung front row, huwag mag-alala, pareho po tayo. Hindi ko rin po ito linya, pero, uy, ang ganda naman ito. Sa sobrang ganda nito, nangangain to ng tanga. I-click ko lang, asing sa gitna, ayos ito lang. Malaki, okay. Wala dito sa bundok eh. So anyway, yan, ako po ito. Isa po sa mga estudyante ni Sir Christian dito sa front. First time ko pong gawin tong business na to. Katulad po ng marami, hindi ko rin linya. I'm a graduate of Mass Communication po sa Adamson University. Major in Broadcast Journalism po ako. Opo, pangarap ko talaga maging journalist dati pa. Kasi gusto ko yung mga buwis-buhay na trabaho. Yes, sila dito gusto magbuwis ang buhay. Ayan. Siyempre, tama yung sinasabi ni Sir Christian. Pagkatapos mo mag-aral, 16 years din po ako nag-aral. Buti na lang. Wala akong bagsak. So 16 years ako nag-aral at dahil mahirap lang ang buhay namin, that time, 5 kaming nag-aaral ng college. Imagine mo kung gaano kahirap yun sa part ng parents ko. Na yung nanay ko mananahi, tapos yung tatay ko jeepney driver. Isipin mo, tapos 5 kayo nag-aaral, 4 doon na sa college. Kaya sabi ko, kailangan ko mag-aral ng mabuti, dumating sa point na kailangan ko maging working student para makatapos. Kasi nga, gusto ko makatapos ng mabilis para matulungan ko na yung parents ko sa family namin kasi nakikita ko yung hirap ng magulang ko. Diba? Kasi isipin mo, mananahi, tapos jeepney driver, magkano lang kinikita nun? Tapos sa private school pa ako. Pwede mo sisin, ba't ka kasi nag-private? Eto kasi yan, let me explain. Nag-exam ako sa UP, hindi ako pumasa. Totoo pala yun, ang UP pala para sa matatalino. Hindi ako pumasa eh. Pumasa ako sa Adamson. That time, malapit na yung pasukan, so wala akong choice. Mahirap nagka-transfer ng school, di ba? So pinanindigan ko na yun sa Adamson. Siyempre, pagka-graduate ko, ang una kong ginawa, siyempre maghanap ng work. Kasi gusto ko nang kumita. Ang matindi, nag-start ako maghanap ng work. Kung familiar kayo sa Ortigas, sino nakarating na sa Ortigas? Ang mga tao daw dyan matitigas. Ortigas. Nag-apply ako doon sa kumpanya na kung tawagin ay call center. It's like it's call center. Ganyan. Kailangan talaga mangingisay kapag sinasabi mo yung call center. Kaya, di ba? Nag-apply ako dyan sa Ortigas. Sabi sa akin ng HR, ang ganda pa nung ngiti niya. Mr. Gunawan, thank you for your time. Update ka na lang namin, but don't call us, we'll call you. Sabi ko, wow. So umasa ako, di ba? Ang matindi, after ilang weeks, walang tumawag. So sabi ko, hindi pwede to. Pumunta naman ako ngayon sa Makati. Pamilya kayo sa Makati? Yung mga tao dyan sa Makati,
Makati. Kayo nagsabi yan, live po tayo. So nag-start ako hanap din ako ng work sa Makati. Ang dami kong in-applyan dyan. Karamihan mga call center. Like that, di ba? Yung 10 kumpanya, ika-10 kumpanya, nagulat na naman ako. Sinabihan na naman niya ako ng gano'n. Don't call us, we'll call you. Huh? Eh syempre, pang 10 na yan, ha? Sabi ko talaga sa kanya, what the fuck? Kasi syempre, naman, napoprostrate ka na eh. Sabi ko, pero okay lang. Dito ko napatunayan, pag meron pala nagsara sa'yo ng pinto, may mga magbubukas ang pintana. So, ang ginawa ko, nag-artista na lang po ako. Yes, nga pala, ako nga po pala ang Piolo Pascual ng Quezon City. Pero, ako po ang busog na version. Pag nakita mo si Papa P, ito po yung busog. Sir, nakaka-offend. Pwede naman tayong tumawa, pero inaamo lang naman. Para naman gusto mong ipamukha sa akin na totoo yung sinasabi ko. Busog lang ako. Busog. Ang social na itsura mo, yung tawa mo pang squatter, no? Okay, so, nag-artista po ako. Ito matindi. Nag-audition po ako sa ABS-CBN. Ito po ako nag-artista. Oh, taray. Oh. Ako po ito. Oh. Grabe, ito, ako to. Ako po, nag-audition ako para mag-artista. Nakapasa naman ako, kamay ko lang yung natanggap. Ako, nagtrabaho po ako sa ABS-CBN. Nag-start ako sa TV production. Kami po ang unang gumawa ng mga reality shows sa ABS. Even variety shows, di ba? Meron pa kaming Magandang Tanghali Bayan. Ayan, ASAP. Malaki sana yung income dyan, malaki yung kita kasi per taping yung bayad. Kaya lang ang problema, yung katawang lupa natin, hindi naman tayo pwede magtrabaho 24/7. Eh dahil yung shows namin, sa dami niyan, halos 24/7 na kami nagtatrabaho. Ang tulog ko na lang, yung biyahe na lang from one location to another, yun ay yung pinakatulog ko. Naniniwala kasi ako dati na kapag masipag ka daw, yayaman ka. Kaya sobrang sinipagan ko. Ang problema, sa sobrang sipag ko, nagkakasakit lang ako. Dahil nga sa syempre, hindi naman tayo robot. Eh syempre, breadwinner po ako. Nung nagtrabaho na ako sa ABS-CBN, nag-decide akong patigilin na yung mama ko at tatay ko sa pagtatrabaho kasi matatanda na po sila, konti na lang magiging senior citizen na sila that time. Kaya sabi ko, this time ako naman magtataguyod sa kanila kasi awang-awa na ako sa magulang ko. Lahat ginagawa nila para mabigyan kami ng magandang buhay. Sabi ko, ako naman yung babawi. Ang problema, syempre, dahil breadwinner ka, hindi ka pwede magkasakit. Kaya nag-decide po ako lumipat naman sa ibang department. Lumipat po ako sa DCMM. So ngayon, wala silang franchise, kaya wala na kayong naririnig na DCMM. Pero nakatrabaho ko dyan yung ilan sa mga sikat na journalist, pangarap ko yan. Alam mo ang problema sa pagiging journalist dito sa Pilipinas, ang kalahati ng katawan namin parang nasa hukay na rin. Kasi alam mo, sa tagal ko dyan, nasanay na akong tumanggap ng death threats. Naging almusal ko na yung death threats dyan. Yung tipong paggising mo, may magte-text sa'yo, mamamatay ka na. Yung tipong gano'n, nung simula nakakatakot kasi may nagbabanta sa buhay mo. Siyempre isipin ko yung safety ng family ko, kasi siyempre mga angkor namin, talagang may mga binabakbakan niya. O ang matindi, kami yung nakakatanggap ng mga death threats. Eh since araw-araw ako nakakatanggap niyan, kinarir ko na rin. Yung tipong paggising mo, may text na mamamatay ka na. Nire-replyan ko na lang. Sabi ko, nagkakape pa nga ako eh. Kakagising ko lang, patay agad. Pwede mamaya na. Hanggang sa siguro, nabuisit na lang din sila. Tinigilan na nila. Sabi, adik yata itong kausap natin. Wag na nga ito. Sayang ang bala rito. So mahirap yung trabaho ko sa mahirap. Pero pangarap ko yung trabaho ko, gusto ko yung trabaho ko kasi nga, feeling celebrity tayo. Sipin mo, araw-araw kasama ko mga artista. Kaya feeling artista na rin ako. Pag umuwi ako sa bahay namin, sikat ako eh. Di ba? Pag-gising ko, yung bahay namin, ang haba ng pila eh. Yung pala, hingi ng tulong. Kasi kakala nila, pag taga-ABS ka, di ba? Naging public service center yung bahay namin. Sabi ko, ba't may nakapila sa bahay? Hingi ko po may tulong. Tapos may manghihingi pa ng passes ng ASAP. Alam mo yun, parang, nangingi ka ng passes ng ASAP? Eh ako sa tagal ko niyan, bira ko makanood yan. Di ba? So, ang hirap ng work. Tapos sabi ng kaibigan ko, sa loob ng 10 years, wala naman akong ipon. Sabi ng lolo ko, magtrabaho ako, get a good grades, magkaroon ng magandang trabaho para makaipon. Then makapag-business. After 10 years, nakaipon ako 2. Una, ibag, pangalawa, libag. Imaginin mo, paano mo pupunan sa negosyo yun? Kaya sabi ng kaibigan, kung gusto mo yumaman dyan, umalis ka na, mag-abroad ka. Ito yung kinikwento ni Sir Christian. Siyempre, gusto ko mabigyan ng masarap na buhay yung family ko. Yun lang naman yung gusto ko eh. Kaya nga kahit mahirap sa loob ko, nagpaalam ako sa ABS-CBN, pumunta po ako ng Spain. Simply because gusto ko maiangat yung buhay namin. Sanay naman tayo sa hirap, pero ayaw ko namang mamatay na mahirap. Wala naman sigurong tao na gusto mamatay ng mahirap. Kaya kahit mabigat yung loob ko, naiiwan ko yung family ko, sabi ko, kung ito lang yung paraan para magkaroon ng magandang buhay,
itatry ko to. Tayong mga Pilipino, di ba, pag-usapang pamilya lahat gagawin natin. Ang problema, yung trabaho ko dyan, tingnan mo, hindi ko na naman linya. Pag nasa abroad ka, wala kang karapatang mamili. Kung ano yung trabaho, yun yun. Walang linya-linya dun. Isipin mo dito, hindi, ultimo pagpapagupit, hindi ko na magawa. Ang mahal ng gupit dun, ha? Nasa 12 euros yan. Eh dito sa Pilipinas, magkano gupit? 49.99 lang. May blower ka na, may shampoo ka pa, plus halik sa liig. Oo, halikan ka pa sa liig nung hinalikan ako eh. Sabi mo hinalikan. Kasama talaga yun. Ganun yung boses niya. Tapos hinalikan ka, di ba? Nanginig ako sa takot eh. O, at samantalang dito, tingnan mo trabaho ko, nasa barko. Hindi po ako nagsiman, pero nasa barko. Ang problema ko pa, kausap ko mga kapitan. Kasi nagsusupply kami ng lahat ng kailangan sa loob ng barko. Pag yung kapitan ng barko, Japanese, naku, problemado ko dyan. Kasi hindi marunong mag-English yung mga yan. Alam mo yung hindi ka na magaling mag-English, hindi pa marunong yung kausap mo, yung tipong parang nakikipag-usap sa, ganito sila magsalita, gano'n lang sila, di ba? Yung siyempre, sasagot ako, sabi ko, talaga, tangina ka. Akala ng mga kapitan, naiintindihan ko sila. Sabi, Pero sila makapagsalita. Maganda sana yung sahod, nasa 70,000, pero alam mo, napupunta lang yan sa pagbabayad ng utang. Okay lang ba kayo? Okay lang kayo? Kasi medyo, yung mata ko umiikot, parang nagkakagulo kayo sa upuan niyo eh. Okay kayo? Okay, kasi medyo distracting lang, no? Na nagkagaganyan kayo. Parang hindi ako nakikita. May nakikita ba kayo? Hindi ko nakikita. Medyo nakaka-distract lang, no? So, ayun. So, yun na nga. So anyway, 70,000 yung kinikita ko, pero napupunta lang siya sa pagbabayad ng utang. Kasi nung umalis ako, nagkaroon ako ng utang na medyo malaki dahil yung placement fee. Ang hirap nun. Sabi ko, malayo ka na sa pamilya, tapos yung pamilyang iniwan mo sa Pilipinas, hindi naman nagbabago yung buhay. Parang hindi naman ako nakakatulong kasi yung pinapadala ko halos barya na. Kasi nga napupunta sa pagbabayad ng utang. So doon ako napadasal, sabi ko, ba't ganun? Ang hirap-hirap na ng kalagayan ko dito, ang layo-layo ko na sa pamilya ko. Alam mo, ang hirap maging OFW, ha? Kung meron kayong kamag-anak na nasa abroad, alam nyo, pagkausap nyo, kumustahin nyo naman sila. Huwag naman yung unang salita lang, kailan ka magpapadala ulit. Huwag ganun. Kailangan nating maintindihan, hindi po madali ang buhay na nasa ibang bansa. Yun nga lang na idea na mag-isa ka sa abroad, na pag nagkasakit ka, wala mag-aalaga sa'yo, sarili mo lang. At pag yung sakit mo hindi naman life and death, kailangan mo mag-work. Pag malungkot ka, may pinagdadaanan ka, walang ibang yayakap sa'yo kundi sarili mo. Ganun katindi. Ang dami kong Pilipinong nakilala doon, madudurog talaga yung puso mo. Yung iba halos kumakain na sa basurahan para lang makasurvive sa pang-araw-araw. Yan ang hindi natin nakikita dito. Tapos alam mo, nakakatawa mga Pilipino, pag umuwi ka, no? Akala mo ang daming padala nung umalis ka. Di ba? Hindi mo lang mabigyan. Isichismis ka, kakapal ng mukha ng mga yan. Di ba? Tapos pag binigyan mo ng tsokolate, sasabihin, tunginong yun, ang tagal-tagal sa abroad, tsokolate lang. Samantalang nung umalis, wala ka naman pinadala ni singkong kusing eh, no? Nabigyan ka na, nagreklang ka pa ng mukha mo. Ang sarap mong pakuluan. Ha? Di ba? Kawawa ang mga nasa ibang bansa. Kaya kung may kamag-anak kayo doon, Diyos ko, kumustahin nyo sila. Papabalitaan mo sa ibang bansa, may Pilipino tumalon sa building. Sa sobrang depression yan. Totoo yan. Di ba? Minsan uuwi yung tao, nakakahon. Yung mga ganyang pinagdadaanan hindi sa biro. Kaya nga ako, medyo maswerte pa ako kasi maayos yung kumpanya na puntahan ko. Mahirap yung trabaho, pero kaya namang tiisin eh. Ang problema habang tumatagal, hindi ko na kaya yung lungkot. Dito nga ako natutong uminom, lagi akong lasing kasi gusto ko makalimot ba. Tapos dinadaan ko sa iyak. Ang problema pag winter season, nagyayelo yung buong paligid mo. Yung tipong paglabas mo ng bahay, hanggang tuhod yung yelo, maghuhukay ka pa ng dadaanan mo. Gusto kong iiyak eh. Pero hindi rin ako makayak na matagal kasi pagpatak ng luha ko, yelo na rin. Alam mo yung ganun, parang ganito yung buhay. At totoo, walang Spanish bread sa Spain. Napaaway ako eh. Naghanap ako eh. Saka isa pa, ang Spain pala bansa to ng mga supot. Nakita ko eh. Pumunta kasi ako ng nude beach, so nakita ko talaga. Basta. So, buti na lang alam nyo, dumating yung fronto sa akin. Nagdadasal ako kay Lord, sabi ko, bigyan mo naman ako ng opportunity na pwede kong gawin. Na hindi ko kailangang iwan yung pamilya ko at the same time, matutulungan ko sila. Alam niyo, hindi po ako na-invite dito. Narinig ko lang to sa isang interview na sa ABS-CBN nung nasa Spain ako. Imagine niyo narinig ko lang po ito. Kung ako hindi na-invite, ikaw na-invite, swerte mo. Tapos narinig mo pa yung nagturo sa akin kung paano kumita ng maganda sa fronto. Si Sir Christian pa.
Di ba? Siya yung nag-train sa akin eh. Siya yung nagturo, siya yung nag-train, siya yung nagpaintindi sa akin na itry mo to, ito yung gagawin mo. So ang ginawa ko, nag-inquire ako sa kanya eh. Nung nasa Spain ako, nag-text ako, sabi ko, sir, gusto ko mag-inquire about front row. Interested ako niyan. Tapos sabi niya, punta ka dito sa main office. That time, nasa El Tiraso sila, nagrenta lang sila ng pwesto doon. Maliit yung office ng front row. Sabi ko sa kanya, nandito po ako sa Spain. Narinig ko lang yung interview niyo, paano kaya ako pupunta dyan? Quezon City, tapos sa Spain ka din. Pero alam mo, iba talaga yung ano eh. Dito ko na-realize, iba yun. Spain to Spain. Oh. Pero mula kasi nung narinig ko si front row, naging interested talaga ako sa kanya. So after 2 months, nag-decide po akong umuwi. Umuwi ako, nagpaalam ako sa amo ko, nangutang ako ng pamasahe. Kasi wala talaga akong pera that time. Kasi sabi ko, hindi ito papakita sa akin ni God kung wala siyang plano. Nung umuwi ako, na-surprise yung magulang ko, akala nila multo na ako. Kasi sipin mo, parang kagabi lang, alam nila, nasa Spain ako, tapos biglang nasa bahay na ako. Hindi ko naman pwede sabihin sa magulang ko na hindi ko na kaya doon. Ang sabi ko na lang, masyado malungkot doon. Saka namimiss ko kayo. Pero alam mo, nung sinabi ng nanay ko na, paano na tayo mabubuhay nito, anak? Kasi wala na po akong trabaho babalikan. Ang sagot ko na lang sa nanay ko, bahala na si Lord. Kasi kung sinabi kong bahala na si Batman, mahirap. Buti lang si Lord talaga. Kinapitan ko lang si Lord. Tapos after ilang weeks, pumunta ako sa office ng front row. Parang ganito, nakinig ako ng seminar. Ikaw ba naman pakitaan ka ng 600,000, di ka mabaliw? Sabi ng speaker, dito, kikita ka 600,000, yayabang ka. Sabi ko, uy, gusto ko yan ha, ang dami kong gustong bilhin, bibili akong ganito. Ang dami ko nang na-imagine na bibili. Sabi ko, sige, excited na ako maging part ng front row. Paano ba maging part niyan, sir? Ito, bibili ka ng 4988. Sabi ko, putsang pangit, wala ganyanan. Ang ganda na eh. Sabi ko, sinisira niyo ganda 600,000. Tapos paglalabas ako 4988, sabi niya, kalma ka lang. Sabi ko, lang ako pera eh. Okay lang yung wala kang pera. Naniniwala naman kami dito. Kung gusto may paraan, kung ayaw may. Sabi ko, sige nga, ano bang paraan ang pwede kong gawin? Sabi niya, di magbenta ka ng gamit. May gamit naman siguro kayo. Sabi ko, wala kaming gamit. Kasi yung bahay namin sa Taguig, binabaha kami palagi. So ang gamit namin lahat sira. Sabi niya, ganito na lang. Pag uwi mo mamaya, gawin mo na lang yung ginawa ko. Tumayo ka sa gitna ng bahay nyo at ipikit mo yung mata mo, tapos umikot ka ng 10. Siyempre, wala namang masama mag-try. Ginawa ko. Ang problema, umikot ako mga 20. Nahilo ako eh. Kaya lang pagdilat ko, sakto naman daan ng lola. Sabi ko, ano ba naman yan? Pakalat-kalat naman kasi kayo le. Sabi na, ano ka? Sabi sa fronto ko, ano yung makita ko, bibenta ko. Kayo naman yung nakita ko. Pambihira naman. Sabi niya, langya ka, bibenta mo ba ako? Pero alam mo, kalaunan na-realize ko, sayang din yung lola eh. Kung nabenta ko yun, tapos sana problema ko eh. Kasi mahal yung mga ganun eh. Yung mga antigo, di ba mahal daw yun? So malangit nawa ang lola, di ba? Pero sabi ko, hindi pwede. Kailangan kong gumawa ng paraan. Pumunta ako sa kaibigan ko, medyo may pera. May kaibigan tayong ganyan eh. Sabi ko, tulungan mo naman ako. Gusto ko talaga mag-front. Kailangan ko lang ng 4988. Sabi niya, anong matutulong ko sa'yo? Gusto ko sanang ibenta tong kidney ko sa'yo. Sabi niya, anuhin ko yan? Meron ako yan. Hindi, para may reserva ka. Ayaw mo nun, ikaw lang ang tao sa Pilipinas na may reserva ng kidney? Saan ko ilalagay yan? Ipit mo sa kilikili mo para laging mainit. Sige na. Sabi niya, gago, puro kalokohan. Ayun, pinautang ako 1,000. Tapos punta ako. Ang dami kong nilapitan. Hanggang sa awa ng Diyos, nabuo ko po yung 4988. Nung nabuo ko, bumili ako ng package. Ang saya-saya ko. Pag uwi ko sa bahay, dala-dala ko yung package. Sabi ng nanay ko, ano naman yan? Ito daw magpapayaman sa atin eh. Sabi niya, gago ka? Sira ulo mo? Isipin mo ha. Sinimulan ko yung fronto, walang naniniwala sa akin. Mga kaibigan ko, nilapitan ko, may naalala pa ako noon. Isang kaibigan ko, sabi ko, tol, sali ka sa front row kasi nung sinimulan ko to, ito yung kinita ko, pinapakita ko sa kanya. Ang laki yung, sabi ko, laki ng kinita ko. Laking kahihiyan. Sabi nila sa akin, 600,000, tingnan mo naman unang cheque ko, 900, kulang pa 3 zero. Sabi ko to sa kaibigan ko, tol, sumali ka, yayaman tayo sa front row. Tingnan mo, kumita nga ako. Alam mo, sabi niya sa akin, cum laude yun. Ano mga cum laude, magagaling magsalita, di ba? Sabi niya sa akin, tarantado pala sira ulong gagong bobo kay. At dami nun ha. Sabi niya, alam mo, yung katangahan na yan, bagay ka nga dyan kasi tanga ka. Sabi, nag-aral-aral ka, patapos dyan ka mapupunta. Gusto mo pa akong idamay? Sabi sa akin. Hindi ako naging cum laude para dyan. Malis-alis ka nga rito. Ang sakit nun sa, alam mo yung kaibigan ko ba to? Kailangan magsalita ng gano'n. Punta ako dun sa isa. Yung isa naman, okay naman siya. Pero ang sabi niya sa akin, sige ganito na lang. Sasali na lang ako sa front row pag kumikita ka ng 1,000,000. Alam mo yung mga... Tapos naalala ko may in-invite ako 10 kaibigan ko, yung natitira kong kaibigan. Tapos may isa pa. Nag-invite ako ng 10, 11 yung hindi sumali. Kasi yung isa ko pang tinatarget, dinamay pa nila. Nung in-invite ko, ayaw na rin. Sabi ko, grabe naman. Malupit, okay sana yung mga tao na ayaw eh. Pagdating sa family ko, isa pa. Lahat sila.
Kinukutsa ako, pinagtatawanan. Mga kapitbahay namin, Diyos ko, kung ano na tinatawag sa akin. Glutaboy. Isipin mo, paglabas ko, naka-coat-coat ka. Kasi may kakausapin ako sa labas. Sabi nung kapitbahay namin, "Hi, attorney, saan ang hearing?" Araw-araw ginaganon ako, inapikon na ako. Tapos sumunod na araw sa akin, "Attorney, saan na naman ang hearing mo?" Oo, sabi ko, may hearing ako, may pinatay kasi, mahilig magtanong. Hindi ganun. Kinabukasan, paglabas ko, sabi niya, "Ingat ka." Ayaw di masaksak ng ulupong na yun eh. In short, ang dami po talagang hindi naniwala. Pero alam mo, kaysa makinig ako sa kanila, sabi ko, ako yung nag-decide na umuwi para hanapin yung front row eh. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Kasi ang pinag-uusapan dito yung pangarap ko. Yung gusto kong magbago yung buhay ko. So wala na akong pakialam dun sa mga sinasabi ng iba. Eh, imbis na makinig sa mga taong yun, dito ako nakinig. Alam mo, may mga natutunan ako sa buhay. Isa dyan yung, kailangan piliin mo yung mga taong pinapakinggan mo. Kasi pag nakinig ka sa maling tao, sigurado mali magiging buhay mo. Eh, kaysa makinig ako dun sa negative, di nakinig ako sa mga taong successful. Kasi nga, kung sino daw sinasamahan mo, magiging ganun ka. So nakinig ako sa kanila, nagpag-guide ako sa kanila, kasama si Sir Christian dyan. Alam mo malupit? Sabi sa akin ni Sir RS, gawin mo lang yung front 2 to 3 years, magbabago na buhay mo. Inisip ko yung 10 years nga eh. Natsaga ako nang wala nangyari sa akin, nag-abroad pa ako. 2 to 3 years, mabilis lang. So, ang nangyari, after 2 years, ako na yung top 1. Totoo pala. Pag nakinig ka sa mga taong successful, yun nangyari sa kanila, unti-unti mangyayari sa'yo. Isipin mo, kumita ako 130,000 isang buwan. Pwede na po ba? Bawi na ba doon sa 4988? Pero alam mo, bumabawi pa lang kasi tinuloy-tuloy ko yan. After 3 years, na-hit ko yung first million ko sa front row. Ang nakakatuwa, isa po ako sa mga nagsimula ng front row. Ako yung ika-18 na kumita ng million dito. Isipin mo ha, 1.2 million kinita ako in 3 years. Kaya nga mas malas yung nangyari sa akin kumpara sa pinipresent ni Sir Christian na 2 taon na 10 million. Pero 1.2 million in 3 years, pwede na yan. Sa labas kasi kikitain mo yan siguro 10 taon or maybe mas matagal pa. Diba real talk lang, kikita ka rin ng milyon sa labas, pero matagal, as in matagal. So 3 years, sabi ko pwede na yan. At dahil usapang pangarap naman tayo, meron akong tinupad na matagal ko ng pangarap. Baka pangarap mo din. Ayan, bumili ako ng, una sa mga pangarap ko, bumili ako ng sasakyan. Ayan no, dati sabi ko kahit second hand lang, okay na yan. Pero si front row, nabili natin, brand new Lancer EX. Kasama ko yung magulang ko, sinurprise ko po sila. Alam mo yung excited ako nung araw na yun, hindi ko makakalimutan, sabi ko sa nanay ko, samahan niyo ako, may bibilin tayo, masaya to. Eh, yung nanay ko medyo sabi, laki mo na, kaya mo na yan. Nagpapasama ka pa. So, samahan niyo na ako, di, sumama naman. Pagdating namin dun sa kasa, na-amaze sila, tapos sabi ng nanay ko, bibili ka ba ng sasakyan? Ay, sabi ko, hindi po, aparador talaga yung bibilin ko. Pero alam mo, nung nakita nila na binabayaran ko yung sasakyan, ang saya-saya. Siguro ikaw, pangarap mo din to. Ako kasi, kaya inuna ko yung sasakyan kasi naawa ako sa parents ko. Yung mama ko pa naman, medyo lampayan. May mga panahon na pag lumalabas ang bahay yan, minsan uwi siya, may sugat, may pasa. Sabi ko na, paano yan? Eh, nakalagkad daw siya ng jeep na sinasakyan niya kasi punuan daw. Eh, siyempre, pag ganyan, ayoko na maghintayin yung panahon na babalitaan ko yung nanay ko nakalagkad na pala ng jeep. Tsaka ako kasi ang tagal ko ng commuter eh. Mula nung naging tao ako, commuter ako eh. Isipin mo, ito yung buhay ko for the longest time. Nasabi ko kailangan magbago na. Isipin mo, araw-araw aalis akong cute, uuwi ako dugyot. Nakaka-relate ka? Ganito kahirap sa Pilipinas pag commuter ka. Hindi masamang maging commuter, pero kung ganito araw-araw naranasan mo, hindi to happy. Isipin mo tong picture na to, akala ko may audition eh. Audition sa PBB, nakipila ako eh. MRT pala to? Ganyan kalala, lalo pag rush hour, eh ngayon meron pang may carousel pa. Eh di ba bago ka makasakay sa carousel, akyat ka muna ng Stairway to Heaven? Yung ganun, tapos bababa ka, pag baba mo, ang haba na ng pila. Diyos ko naman. Sabi ko nga, kung ako nahihirapan, mas mahirapan dyan yung mga may edad na. Yung mga magulang ko, kawawa, isipin mo, sa tagal ng panahon na nag-MRT ako, ito yung nararanasan ko araw-araw. Hindi ko na ito nai-enjoy. Yung tipong, nakapila ka na doon, naabutin ka ng 4 na oras bago ka makaakyat doon sa yellow platform. Siyempre, pag nakaakyat ako doon, napapaiyak ako eh, kasi amazing yun eh. Yung tipong pagtungtong ko doon, tapos buhay pa, sabi ko, Lord, thank you, buhay pa ako. Dami ko talaga pinagdaanan today. Tapos pagdaan ng MRT, punong-puno. Yung mga tao sa loob gusto na mag-amok. Yung mga itsura nila ganito, wala na. Huwag na sumakay. Puno na. Sabi ko, sige, okay lang. Pero siyempre, ayaw ko malate sa work. Isisiksik ko rin katawan ko sa MRT. Doon ko nga naranasan yung mukha ko lagi nakadikit sa salamin eh. Yung pintuan, salamin yan, malamig yun. Nai-enjoy ko yung lamig, pero ang hindi ko ma-enjoy yung mga nag-uusap. Yung nag-uusap sa harapan ko na ang lakas ng boses, nagtatawanan. Nung hindi ko na matiis, kinausap ko na, sabi ko, kuya, pwede ba magtanong? Ano yun? Iba ulam mo? Sabi niya, ba't naman ako mag-uulam ng tae? Wala, naisip ko lang naman. Nagka-idea lang po ako. Pero akala ko may mas malala na doon. Meron pang mas malala.
Yung tipong nagte-text kang ganyan, may nararamdaman ako. May nangangamot ng itlog. Alam mo, pagtingin ko sa bulsa ko, may ibang kamay na nakapasok. Nandudukot pala. Wala siyang madukot kung saan-saan umabot yung kamay niya. Sabi ko, pambira ka naman. Ba't ka nangangamot naman ng itlog na may itlog? Sagot sa akin, kala ko itlog ko. Wow, paano napunta sa akin yan? Hayop na to, tapos lumabas. Pero alam mo, i-realize, yung mga ilang minuto na yon, in fairness na-enjoy ko siya. Isipin mo kung babae ka, tapos maranasan mo yan. Di ba? Lalo na yung mga ganito, Diyos ko naman. Kung nag-i-enjoy ka sa ganitong, ay Diyos ko naman. The picture can tell you kung anong nararamdaman nitong taon to. Ang goal lang naman nito, gusto lang nitong umuwi ng maaga. Ito si kuya nga nakakatuwa Madiskarte na kung ganyan. Kawawa talaga yung mga commuter natin. Yung mga babae, Diyos ko, naka-miniskirt ka, tapos nakasabit ka ng ganyan. Yan yung mga buwis buhay. Hindi naman yan masama, pero Diyos ko naman kung ganito naman yung kalalagayan mo. Magsawa ka naman, kawawa yung mga babae sa Pilipinas. Sino naka-experience nito? Sumabit sa jeep. Hindi, alam mo ako, sumasabit din naman ako sa jeep. Pero alam mo, nung nakita ko to, sabi ko, kawawa yung mga babae. Pero nung nakita ko to, mas kawawa pala talaga kami. Kawawa talaga kami. Kasi isipin mo to si kuya. Gusto lang naman itong umuwi sa pamilya niya. Hindi niya akalain, nung oras na yun, mapapasubo pala siya. Kita mo itsura niyan, kung ikaw yan, anong gagawin mo? Sige nga. Malamang sa malamang isumpa mo, maging commuter ka. Kung ako yan, kakalabitin ko yan, kuya, palit tayo. Ikaw naman dito, ako lang mapapasubo? Ganyan kahirap maging commuter sa Pilipinas. Kaya magsawa naman tayo, di ba? Siyempre, tinuloy-tuloy ko, after 4 years, ayan na siya. Ganyan na kalaki yung kinikita natin. At tinuloy-tuloy ko pa, after 5 years, dyan ko na-experience yung 100,000 weekly. Pwede na ba sa inyo 100,000 weekly? Ay, naku, alam mo, tinuloy-tuloy ko lang hanggang sa 2017, ganyan na yung kinikita natin. Kumakalahating milyon tayo isang buwan. Masarap ba? Naalala ko tuloy yung kaibigan ko nangako sa akin. Yung pinangakuan ako na sasali lang daw siya pag kumikita ako milyon, pinalikan ko siya ngayon. Kaya lang ang sabi niya, nakita ko ngayon nangyari sa'yo sa fronto, grabe, milyon-milyon na kinikita mo, kaya lang tol, di na rin ako makakasali sa'yo. Sabi ko, bakit? Sabi mo noon, sasali ka pag kumikita na ako. Sabi, oo nga. Pag sumali pa kasi ako ngayon, malamang iwan na ako. Yan, ganyan. Yun yung sinabi niya, ako naman, natulala. At naalala ko yung sabi niya, tinalikuran ko na lang siya. Sabi niya kasi dati, pag kumita ko milyon, sasali ngayon naman, may iwan na siya. Bobong puta. Yun, sabi siya. Yun talaga sinabi ko sa kanya. Ang tawag mo dun, bobo ka? Di ba? Ayan kita mo, buti na lang. Bago ka mabaliw dun, titingnan mo dito. Diyan lahat nagsimula. Para maintindihan mo na sa front row walang magic. Hindi po kami nagmamagic, ha? Baka isipin mo, pag sumali ka, bukas mayaman ka na. Hindi po ganun. It will take time. Pero 7 years, kumikita ka ng ganyan, pwede na yan. Lalo na, kaya pa? Lalo naman na to. Pagdating ng 2018, magulat ka. Kinita ako 2018 in 1 year, 17 million. So nagwa 1 million ako isang buwan. Alam mo, dito ko napatunayan, grabe pala talaga nagagawa ng pera sa tao. No? Kasi dati naalala ko, hindi naman ako paboritong anak, kasi 5 kami. Ako pa yung nasa gitna. Di ba pag middle child ka madalas, ang paborito yung panganay, yung bunso. So ako yung anak na tagapagmana ng lumang sapatos, lumang damit, tira-tira, tagahugas ng pinggan. Ako yun. Hindi talaga ako paborito. Naalala ko nung nagsisimula ako sa front row, dumating sa point na mga magulang ko pinapatigil nila ako. Sabi nila magtrabaho na lang daw ako kasi sayang daw yung pinag-aralan ko. Kaya ako sabi ko, hindi, nakikita ko sa front row, dito magbabago buhay ko. Dumating pa sa point na tinawag akong border. Sabi ng tatay ko, na naman yung border mo. Kasi darating daw ako sa bahay, tapos kakain, tapos aalis. Mukha nga naman talaga akong border. Tapos yung tipong hindi na nila ako tinitira ng pagkain. Sabi niya, pag nagutom, titigil na yan. Nung one time, umuwi ako, madaling araw, may nakita ko buntot ng isda doon sa kaldero. Alam mo, sabi ko, kala ko hindi na nila ako mahal. Alam mo yung nag-emote ka? Kasi araw-araw walang pagkain, tapos may nakita akong buntot ng isda, napaiyak ako, sabi ko. Kala ko hindi na ako mahal ng family ko. So, kumuha ako ng kanin, kasi gutom na gutom ako that time Kumuha ako ng kaning lamig, tapos kumuha pa ako ng sausawan. Ang pinakamasakit na part, pagbukas ko ng kaldero, nakangiti yung isda, sabi niya, it's a prank. Sa pusa pala yun, tinik pala yun. Sabi ko, tinakpan nyo pa yung ng buntot yan. So alam mo yung mga ganun, pero alam mo nung dumating na yung time na malaki na kinikita ko, grabe nagbago lahat. Kasi hindi na yung wala kang pagkain. One time natutulog ako, may kumakatok sa pinto. Ganito yung narinig ko.
Nak, gising na yung breakfast mo, ready na. Ha? Sabi, nanay ko yun ah. Alam mo yung paggising mo, ang saya-saya ko kasi may breakfast. Tapos, habang kumakain ako ng breakfast, may naglulutuan ako ng lunch. Sabi ko, may nararamdaman ako something ah. Siyempre, di mo na, di ba? Yung mga first time na experience. Tapos sabi ng nanay ko, anak, anong gusto mong dinner pag uwi? Aba, sabi ko, mukhang may galawan ka na naman, mama. Pati yung tawag ko sa kanya, binago ko na. Mula sa mama, naging mama. Kasi ang mga yayamanin, mama eh, no? Pag nanonood ako ng mga teleserye, ganyan mag-usap yung mga mayayaman. Magandang umaga sa'yo, mama. Magandang umaga, iho. Kumusta mga negosyo? Di ba? May tingin eh. Pero yung mga mahirap, iba rin pag nag-uusap. Pababa naman ang boses, inay. Laging ka na mag-uusap. Kaya sabi ko po sa pagyayamanin ka, dapat ang boses mo laging, ganyan. Magandang umaga sa'yo, ganyan, ganun. Sabi ko, mukhang may kailangan ka na naman, mama. Sabi ng nanay ko, eto naman, may 20,000 ka ba? Sinasabi ko na nga ba? Pataanoin mo ang 20,000, mama. Sabi niya, dadalawin ko kasing lolo mo na mimiss ko. Kung ganoon, masusunod ang kahilingan mo. Dodoblehin kong hinihingi mo, pero isang kondisyon lang ang kailangan ko. Huwag kang uwi sa pamamahay na to nang di mo naubos yan, mama. Dahil pag di mo naubos yan, hindi ka na makakaulit. Alam mo sabi nanay ko? Opo anak, opo anak. Sabi ko, grabe no, pag marami ka ng pera, pati nanay mo nag-uupo na sa'yo. Isipin mo sa hinahaba-haba ng panahon, hindi ko maintindihan yung mga magulang kasi ang mga magulang grabe yung pagmamahal nila sa anak, no? Pero may mga pagkakataon na hindi ko sila maintindihan. Nung bata pa ako, tinuruan ako ng magulang ko na ikaw huwag kang sumasagot sa matatanda, masama yan. Kaya pag pinapagalitan ako ng nanay ko, di talaga ako sumasagot. Eh nung minsan sabi niya, hoy, kinakausap kita. Sumagot ka. Siyempre ito sumasagot, di ba? Sabi niya, sumagot ka. Sumagot ako ngayon. Sabi niya, at kailan ka ba natuto sumagot? Sabi ko, ang gulo. Ang gulo, ang gulo. Di ba? Tapos yung tipong hihingi ka lang ng mapengin 20. 20? Akala niyo sabi ko, tama tayo ng pera. Yan, daming nasabi. Tapos sabi pa niya, kung alam ko lang na magiging ganyan kayo, sana pala binalik ko kayo sa sinapupunan ko. Sabi ko, 20 lang may pagbalik sa sinapupunan. Grabe naman. Pero alam mo, naiintindihan ko na sila ngayon. Kasi hindi madali yung pinagdadaanan nila. Tama ba? Kaya nga ako sabi ko, gagawin ko lahat para sa magulang ko. Kasi yung magulang natin, walang lifetime warranty. Kaya sa mga kabataan dito, no, naku, sinasabi ko sa'yo, unahin mo kaya magulang mo, puro ka jowa, maghapon na kayo magkasama ng jowa mo, pag uwi nyo, may video call pa kayo. Tapos maririnig ko kayo sa ano, mahin ka na, babe, ha? Kain ka na. Kasi ayaw ko nagugutom ang bebe ko. Inang mga to, kakanood nyo ng TikTok yan eh. Tigilan nyo kaka-TikTok. Sa TikTok mabubwisit ka eh. Yung mga jowa dyan, oh, sabi ng isa, babe, ang naging kuto ba ako, mamahalin mo Moreno, oh? Sabi, kung ako yung jowa nun, titirisin kita ulul. Maging kuto, ha? Kuto talaga. Tapos sabi pa nung isa, ano wala ni nani mo? Kailangan ko pang ulit-ulitin pakinggan. Ano sinasabi nito? Ano wala ni nani mo? Nung naintindihan ko, I don't want this anymore pala. Kung ako yung boyfriend nun, i-uppercut ko yun. Yun na ang ina mo ha? Pinanganak kang maayos, ganyan ka magsalita, ulupong ka, tapos may, alam mo, kaya di ako mahilig talaga manood dyan sa TikTok, nakakabwisit. Tapos ito pa, may bago. Yung nakaangkas sa motor, sabi niya, mahal, pag namatay ako, sino papalit mo sa akin? Ganyan usapan nila, di ba? Kahit sino? Oo, kahit sino. O sige, si Juliana na lang yung kaibigan mo. Ha? Bakit si Juliana? Siguro gusto mo si Juliana, no? Hayop ka, yung ina mo, ganyan-ganyan. Dapat pag namatay ako, kasama ka sa hukay, sabi ng lalaki. Pero ang ina mo, ba't ako sasama sa'yo sa hukay? Gago. Isipin mo yun, ha? Kinumentang ko nga, sabi ko, ate, may ubo-utak mo, te. Ulupong ka, sira ulo ka. Ang linaw nung sinabi, pag namatay kahit sino, nung sinabi yung Juliana, magagalit ka, kayo nagsimula nun eh. Mga babaeng to, hilig niyong ano, tapos makikipag-away kayo sa tulog. Ano problema niyo? Text ka ng text, hindi sumasagot, malamang tulog. Pinagod mo, tinatulog. Tapos yung tinext mo, babe, saan ka? Walang reply. Babe, wala nang saan ka? Naka-all caps na. Wala pa rin reply kasi nga tulog. Hangin na mo, saan ka? Tapos magigising yung jowa mo, yung missed calls mo, ang dami, yung chat mo, ina mo, maghiwalay na tayo. Tapos ang reply sa'yo, kakagising ko lang, babe. Gago ka kasi.
Tulog, nakikipag-away kayo sa tulog. Hindi ko alam kung ano yung mga utak minsan. May mga ubo ba yung mga brains nyo? Away kayo ng, di ba? Sasabihin kahit sino, tas galit. Tapos yung, sa tayo kakain, babe, kahit saan, ka na bahala. Di bumorder ka, pati in-order mo. Sabi mo kasi kahit ano ikaw bahala. Hindi, alam mo na lang dito, paborito ko talaga, minamora. Naku nga, ang lit-lit ng pasensya ko sa ganyan. Arte, lalo na yung mga, totoo yung mga pangit, ang arte talaga. Naalala ko nung high school ako, sa klase, hindi talaga mawala yung pangit. Di ba? Minsan, pinatsatsagaan ko yung pangit Sabi ko, ay, sama mo nga ako, gusto kong kumain ng fishball. Sabi pa naman ko kasi yung pangit. Ayoko nga kumain naman ganyan. Yak! Sabi ko, yung mukha mo yung yak! Arte nito. Sabi ko, di pa nga uso yung mukha mo, yak ka ng yak. Yung isa kong friend na medyo model-model Sabi ko, ikaw na nga lang, naka-heels pa. Sabi ko, kaya tayong fishball. Ay, sige, like ko yan. Tumayo, nauna pa sa akin. Pagdating doon sa Manong, pagtusok niya gano'n, tumusok na kagad. Tapos sumubo, sabi niya, Manong, ang sarap ng balls mo. Sabi ko, di ba? Yung pangit yak, yung ate, sarap ng balls. Yung, fishball Kaya tigilan yung TikTok. Follow nyo nga pala ako sa wala akong choice Napagawa na lang din ako kasi nalibang na akong panoorin yung mga, kutra ko. Gigil ako sa ganyan. Mga kaarte Tapos masabi lang, ganda mo naman, Diyos ko. Papangukuan pa tapos, papangakuan ka ng lalaki na, ibibigay ko sa iyong buwan at bituin. Ito yung nakakatawa at talagang naniwala ka. Ang problema sa inyo, isipin mo pinangakuan ka ng ibibigay ang buwan at bituin, naniwala ka? Sa dami ng nangako niya, wala nakakuha ng kahit isa Tapos naniwala ka, ayusin yung mga desisyon nyo sa buhay. Unahin nyo yung mga magulang nyo. Kasi ako naniniwala, pag mapagmahal kang anak sa magulang mo, malayo mararating mo. Totoo yan. Kita mo ko, layo ng narating ko. Sa front row, ayan Kahit nagka-pandemic, tuloy-tuloy yung income namin. Pakita ko lang to sa'yo, sample to. Ng weekly income ko. Para at least makita mo, totoo pala yung weekly income. Minsan bumababa, 53,000 isang linggo. Pwede pa rin? Sumunod, 72. Sumunod, 83. Sumunod, 79. Medyo bumaba, pero may 80,000 ulit. 118. Sumunod, 127. Sumunod, 108. 129. 115. 115. 142. 113. Di ba kung magaling ka mag-math, add mo na lang. 124, 136, 131, 233 isang linggo. Di ba? 250. Isipin mo, 2 linggo, kalahating milyon. Mahilig ako sa Chicken Joy. Isipin mo, nung pumuli ka ng Chicken Joy, worth kalahating milyon, ilang Chicken Joy kaya yun? Yung tipong may pakpakan at saka punong-puno ka na ng buni, hindi pa siya ubos. Diba? Sumunod, meron na naman 108, 131. Guys, grabe, sabi ko, grabe naman talaga. Totoo pala yung sinasabi, pag ang Diyos ang nagplano sa buhay mo, talagang maganda yung plano niya. Kaysa tanggihan ko ng tanggihan yung mga ganito, ba't di ko subukan? Sabi ko, walang susubukan ko, sinubukan ko lang. Hindi ko linya. Nagawa ng estudyante, di kaya ko yan. Pag may nakagawang isa, may kayang umulit, tama? Kaya maganda sa front row, tuloy-tuloy, 119, 105. Guys, alam mo, kahit tulog ka, kikita ka, maganda talaga. Ito, linggo-linggo yan, magkano lang puhunan mo? 49.88, di ba? Kung lumiit man yan, hindi mo na mararamdaman. Bakit? Hindi pa ubos, meron na naman, 88, 119, Diyos ko. Hindi ko naman kayang pigilan yung Friday Yung tipong Thursday ngayon, tapos bukas Sabado agad, walang ganun. Di ba? Ayan, ako maliit pa lang ako, gusto ko talaga yumaman Sarap kaya maging mayaman. Alam niyo yun? Sarap maging mayaman. Di ba pag mayaman ka, pag nag-away kayo ng jowa mo, social pa rin. Di ba pag mayaman ka, nag-away kayo ng jowa mo, pwede mo sabihin, stop the car. Ha? Di ba ang social kung wala kang mag-away kayo, sabihin mo, stop the tricycle. Wow, pinasosyal mo lang. Paano kung nasa habal-habal kayo? Babe, stop the habal-habal. Ang lakas yung tunog ng habal-habal. Ano ba? Stop the habal-habal. Yung kamot ko, pakitusok na please. Di ba masarap maging mayaman? Sino gusto yumaman? Taas ang kamay. Yung di nagtaas, anong pangarap natin? Magkaliwanagan tayo dito. Anong pangarap mo?
Kasi nung tinanong ng speaker, sino gusto niyo mataas ng kamay? Ako hindi lang kamay ko, tinaas ko. Lahat ng pwedeng tumayo sa katawan ko, pinatayo ko na. Usapang pagyaman yan eh. Di ba? Pati yung iniisip mo, tumayo. Yes. Di ba lahibo ko? Ano pa iniisip natin? Tumatayo ang balahibo, di ba? Kaya alam mo sa Pilipinas, kailangan mo yumaman. Ang hirap maging mahirap dito, no? Kung hindi mo pa nararanasan yung tunay na maging mahirap sa Pilipinas, Diyos ko, pumunta ka sa mga public hospital, dyan mo makikita. Ang hirap maging mahirap. Nung one time nasa ABS-CBN ako, meron kami pinuntahan dyan sa East Avenue. Isipin mo ha, nanganganak yung babae, nandoon sa pintuan ng ER, sabi ng asawa niya, Dok, yung asawa ko manganganak na namimilipit na sa sakit ha. Sabi ng doktor, wala pa yan. Tapos maya-maya, ilang minuto, pumutok yung panubigan. Lumabas yung ulo ng baby. Sabi ng asawa, Dok, yung anak ko lumabas na. Sabi ng doktor, wala pa yan, tara balik natin. Itinulak. Kasi walang mapwestuhan doon sa punong-puno yung mga kama. Isipin mo, kung ikaw yung baby, ano mararamdaman mo? Yung after 9 months, finally, lumabas ka na sa mundong ibabaw. Nag-hello ka na eh. Hi, Earth. Nakalabas na eh. Hi, Earth, biglang. Isipin mo yung bata, ba't may pagbalik? Kaya paglabas ng baby, nakaganon. Tangina mo, Dok. Diba? Nakaganon siya, gago ka, Dok. Samantalang pag mayaman ka, pag nasa private hospital ka, ubo lang, ino-operahan ka. Ganon katindi, yung tipong, tapos na po yung operation ng anak nyo, ha? Ba't yung ino-operahan ni ubo lang yan, Dok? Ubo lang! Hayaan mo na. O sige po, at least di na siya ubuhin kahit kailan. Tama. Sipin mo, ubuhin, ino-operahan ka. Diba? Kaya sarap maging mayaman. Mahirap maging mahirap sa Pilipinas. Pag marami kang pera, ito yung pinakamasarap na lugar sa mundo. Lalo na nung sumakay ako ng aeroplano, Pamindanao, naku, sabi ko, kailangan ko talaga yumaman. Yung aeroplano kasi namin, muntik bumagsak. Sabi ba naman nung FAO, magandang umaga mga ginang Ginoo. Ang lambing pa niya. Ang aeroplanong ito ay babagsak anumang oras. Para sa mga mayayaman, ang life vest ay nasa ilalim ng upuan, pakikuha na lang. Para sa mga mahihirap, sumunod po kayo, Ama namin, sumasalangit ka. Isipin mo, pinagdasal ka lang, pag mayaman ng life vest, pag mahirap, pray. Mas powerful yung prayer kaysa sa life vest, pero iba rin yung feeling pag naka-life vest ka. Plus nagpe-pray, di ba? Nabasa ko lang yun. So anyway, puro kalokohan. Di ba? Kahit pandemic, tuloy-tuloy income sa front row. Sabi nga nila, ang negosyo natin, iwan na tayo. Iwan na tayo. Siguro may nag-text, babe, saan ka na? Nakadalawa na, saan ka na, babe? Pangatlo, tangina saan ka? Ganyan yung mga trip nito eh. Makikipag-away na naman sa tulog. Di ba? So, siyempre, ayan guys, so grabe, sarap kumita ng ganyan. Nasa bahay ka lang. Di ba? Tapos, ayan nakabili akong condo. Diba? 2 unit yan. At ang pinaka masarap na experience dito sa front row, kung mahilig ka mag-travel katulad ko, baka ma-experience mo rito. Ito pong travel namin sa front row, lahat po ito free. So all expenses paid ng front row. Punta kami Hong Kong, nag-swimming kami sa Marina Bay Sands sa Singapore. Naalala ko pa dati, madalas lang ako sa Manila Bay. Alam ba sa Manila Bay, pag nag-dive ka, pag umahon ka may UFO sa ulo mo. Minsan bagong mainit pa eh. Diba? Sa front row, nasa Marina Bay Sands kami. Bawi na ba guys? Ito pa, dinala pa ako ng front row pabalik-balik pa kami ng Thailand, sa Malaysia, nakarating pa kami ng Dubai, sa Abu Dhabi. Isipin mo, sabi ko dati, picture lang nakikita ako ngayon. Nararanasan na natin yan. Tapos nakarating pa kami ng South Korea. May narinig ako punta tayo sa South Korea. Sabi ko, Korea talaga? South Korea? South Korea, hindi South Korea. Meron pa ako narinig, Kuwait, hindi Kuwait. Ito, South Korea. Sino gusto pumunta sa South Korea? Yan. Malamig dyan. Diyan ka kumain ng kimchi. Yan ang legit kimchi, di ba? After ng South Korea, punta kami ng Australia. Di ba? Libre yan. Tapos after ng Australia, nag-South Africa naman kami. Sino dito gusto marating yung South Africa? Ang ganda dyan. Alam mo, hindi ko makakalimutan ng South Africa kasi yung hotel namin dyan, nasa gitna ng wild. Ito yun, Ito yung safari, Sipin mo itong hotel namin, wala yang bakod. Nandyan lahat ng wild animals, Yung tipo nagkakape ako kasi first morning namin dyan, nagkakape ako, tapos, putsa may tigre na papalapit sa akin. Sabi nung ano yan, time ng hunting nila. Hunting? So naghahanap siya ng almusal, ako nagkakape, siya gusto niya almusal na tao. Takbo ko sa loob
Sabi ko, hayop na yan, oh. Aalmusalin pa ako, kapilang nga sa akin. Sa tao, almusal niya, grabe. Mataba. Ano yan, time ng hunting nila? Hunting? So naghahanap siya ng almusal, ako nagkakape, sa gusto niya almusal niya tao. Takbo ko sa loob eh. Sabi ko, hayop na yan, oh. Aalmusalin pa ako, kapilang nga sa akin. Sa tao, almusal niya, grabe. Mataba pa, charot. Di ba? Tapos pumunta pa kami ng ayan, oh, nag-isdasip pa kami. May pa-cruise ship si Frontro, oh. For 5 days from Singapore, ikot kami ng Malaysia. Nako, walwalan yan. Sky's the limit. Yan yung barko namin, laki, oh. Yan, ano lang, di ba? Cruise ship lang. Sino gusto makapag-cruise? O, di ba? Malapit na guys, hintayin nyo. Tapos, inulit namin yung South Korea. Kasi nabitin kami, tara balik tayo South Korea. Yan, o, pangalawa ko na yan. Eh, libre naman, sama lang ng sama. Diba? Passport lang kailangan mo, tsaka sarili mo. May nagtanong sa akin, pwede ba makasama sa tour nyo ng walang passport? Sabi ko, pwede po, pero sa planggana ka isasakay. Tsaka andaan mo sa Pasig River. Di ko lang alam kung anong taon ka makarating sa South Korea. Gunggong, di ba? O, di ba? Ayan pa. Inulit namin yung It's the Ship. Alam mo maganda, makasama namin mga artista, mga front row gems yan. From Singapore, inikot namin yung Phuket, Thailand. Sabi ko, grabe talaga sa front row, lahat ng pangarap mo, matutupad mo. Kasi pangarap ko talaga makarating sa Phuket. Kasi narinig ko, ang laki daw ng Phuket. Nung dumating ako, yung laki nga ng Phuket. Oo, ang laki. Ito yung Phuket, ito Phuket. Lugar kasi yan, huwag nyo kasing iniisipan ng kung ano-ano. Phuket nga eh. Diba? Thailand. Eh, ang matindi, dinala ako sa US, oh. Ang matindi nito, isipin mo ha, halos 3 weeks kami dyan. Sa West Coast yan. Washington, Hollywood, ayan. Ito sa California, Las Vegas. Ay, nagkasino ako dyan. Talo ko $100. Diba? Magkano yung $100? 5,000, no? Tapos pumunta kami dun, no? Sa Yosemite National Park. Grabe talaga sa Universal Studios. For 3 weeks yan. Alam mo, ang malupit pag uwi ko, ito lang naman yung kinita ko, 466,000. Saan ka nakakita ng negosyo na nag-travel ka ng libre, pag uwi mo, meron ka pang pera na ganyan. Eh, ito pa, dinala pa kami sa Israel, sa Holy Land, sa birthplace ni Jesus Christ, diba, sa Jerusalem, sa Bethlehem, lahat yan. Nagpalutang-lutang pa ako sa Dead Sea, sa Jordan River, diba? O ayan, o. Tapos yung libingan niya, nahawakan ko, Sea of Galilee, ganyan kaswerte, ganyan katindi si front row. After nyan, nag-Valentine's Day ulit kami sa South Korea. Pangatlong beses ko na yan. Eh sabi ko nga sa inyo, libre yan, sama lang ng sama. Basta may passport ka, sumama ka lang, arte ka pa. Diba, sasabihin ni Sir Sam, oh, padala nyo saan passport nyo? O, saka mo tanongin, saan tayo, Sir Sam? Basta. Yun ang masarap na basta. Ay, South Korea pala. Ang good kasi talaga ng South Korea. Eh. Tapos, hindi pa natapos yan dyan kasi inulit namin yung US tour namin. Nagpunta naman kami sa sa New York, sa Washington, sa Philadelphia. Grabe, no? Ayan yung, Capitol Building. Yan yung madalas na pinapasabog sa mga pelikula. Tapos yun yung White House. Kala ko dati ito yung White House. Yung pala yung White House. Diba? Naglakad ako sa, Brooklyn Bridge, Dumbo, Rocky Balboa, Times Square. Grabe, no? Sabi ko, grabe si Fronto, napaka-generous. Kaya lang, biglang pumasok ang pandemya, natigil yung mga travel namin. Pero syempre, after 3 years, binalik na ulit. O dahil tapos na yung pandemic, dinala naman kami sa Japan. Nagpunta po kami sa Japan, sa Tokyo, Japan. Di ba? Alam mo, grabe na-amaze ako sa Japan. Ang daming Japanese. Yes. Kaya nga sabi ko, sa Japan. Alam mo matindi, November yan, dyan ako nag-birthday eh. Sa Japan. Sabi ko, thank you Sir Sam dito mo ako pinag-birthday sa Tokyo. O, dahil malapit na Pasko, pinag-shopping niya kami sa LV. May libreng tour ka na, may pa LV pa. 65 kami, pinag-shopping niya sa LV. Nagmukhang Divisoria yung LV. Tapos ito yung binili ko, 123,000 yan mga friends. Sabi ko, grabe man tong bag na to, 123,000. Diba? Hindi nga ako kasya dyan. O, ang total niya, 8.6 million bill ni Sir Sam. In less than 3 hours of shopping sa LV Tokyo. O, diba? Bawi na. Yes! Yan, in-enjoy namin yung crossings, yung Shibuya crossings. Tapos, ayan, pero alam mo, hindi ko papatalo yung EDSA crossing dyan. Shibuya crossing, the best pa rin ang EDSA crossing. Sa EDSA maraming binuwis na buhay So, hindi ko talaga ipapatalo yan. Wala naman silang karatula sa atin. May namatay na. Di ba? Mga ganyan eh. Eh, ang mga Pilipino makulit eh. Ang laki-laki na ng signage.
ang mga Pilipino makulit eh. Ang laki-laki na ng signage, oh. Bawal tumawid. Marami nang namatay. Sabi niya, ay, hindi. Maya tumawid. Boom! Siguro sabi nung kaluluwa niya, ay, totoo nga. Eh, sa Shibuya, wala pang na-design kahit isa. Sabi ko, wala, panalo pa rin yung EDSA. So, bawi na ba sa front row? O ito, balikan ko yung first car ko. Kung may first car, may second car ako. Ito siya. Huwag kayo mag-alala, hindi ko ito pinapakita para inggitin ka, no? Ito yung mga pangarap ko noon na akala ko imposible. Nangyari lahat to sa front row. Nagkataon, mahilig ako sa sasakyan. Kaya noong 2015, in-upgrade ko po yung Lancer. Kasi mabagal yung Lancer eh. Diba, palitan natin ng mabilis. O eh, pan tayo ng ano, pan tayo ng Voltes 5. Voltes 5 ba? Hindi nga pala Voltes 5 yan. Si Bumblebee nga pala. Pakita ko na sa inyo yung mga nakarang ko dito, diba? Ang tindi niya. O, sino ka dyan? Yan, ang 14988 lang po yan, mga kababayan. Pakimay. Pawin po. Yan yung mga lakad ko dyan, mga lakad na nakabawi. Mga malaro din patilya mong mga dati mo. O, diba? O, ay, tindi. O, lakad. O, sino ka dyan? Pinlapin ko yung lakad na yan eh. Ang problema ko, yung mama ko ayaw sumakay dyan. Kasi nga, sobrang bilis niyan eh. Ayaw sumakay ng mama ko dyan kasi sobrang bilis. Nung dinala ko siya sa Baguio, daan kami ng Quezon Road. Alam mo, nagulat ako habang sa Quezon kami. Sabi ng nanay ko, lahat ng santo natawag niya. Sa dulo ng dasal niya, sabi niya, Jose Rizal, kaawaan mo kami. Sabi ko, hindi naman yung santo si Rizal na-promote. Sobrang nervyos niya kasi nervyosa siya eh. Eh dahil nga gusto ko komportable lang sila, bumili pa ako ng isang service. Ito naman. O, yan po yung third car ko sa front row. Huwag kang mag-alala kung hindi mo hilig yung sasakyan o walang problema. Yan lang kasi talaga hilig ko sasakyan. Kung nahilig ako sa Barbie yung ilalagay ko. Eh sasakyan. So sasakyan, di ba? Yan. So para komportable yung parents natin. Kasi nga, gusto natin lahat ng ginagawa natin para sa magulang, di ba? So yan na yung sasakyan ko mula nung 2015, 2017, di ba? So meron akong Camaro, Montero, isa na lang bibilin ko Araro. Sounds, ay di pala sasakyan yun. Pero alam mo, pinakamasarap na bawi dyan, yung makita mong okay sila. Ito naman talaga yung reason eh. Di ba? Baka iniisip kasi ng iba, puro kayo pera. Hindi, actually, kailangan natin yung pera. Kasi para sa pamilya natin yan eh. Kasi kung ayaw mo, eh anong gusto mo? Di ba? May nagsabi pa sa akin, oo nga, marami kang pera, pero hindi mo na madadala sa langit yan eh. Sagot ko sa kanya, sino ba kasi nagsabing dalin mo? Wala naman nagsabing dadalin mo sa langit yan eh. Kasi hindi mo madadala sa langit yan. Pero ang pinag-uusapan natin, yung buhay natin dito sa lupa, walang masamang mangarap. At ang pera, hindi yan masama kung pinaghirapan mo. Ang problema kasi nasanay tayo dun sa mga ano eh. Di ba? Okay lang walang pera, basta't masaya ang pamilya at sama-sama. Di ba? Yan ang mga kaugaliang Pinoy. Kahit walang pera, masaya, basta't masaya ang pamilya at sama-sama. Sabi tuloy nung anak, Tay, wala tayong bigas. Sabi nung tatay, okay lang yan anak, basta't masaya ang pamilya at sama-sama. Sabi niya, Tay, alam mo, malapit ka na talagang iwan ni nanay. Okay lang yan anak, basta't masaya ang pamilya at sama-sama. Eh iniwan ng nanay, Itay, iniwan ka na ni inay. Okay lang yan anak, basta't masaya ang pamilya, wala na akong asawa. Kailan naging masaya yon ha? Aminin, gusto natin lahat kumita ng pera. Kaya ka nag-aral para magkaroon ka ng magandang trabaho pagdating ng panahon. Para saan? Para kumita ng pera. Wala naman siguro dito nagtatrabaho para mahalin. Yung wala kang sahod pero mahal ka. Yung tipong mag-time in ka na, boss, nag-time in na ako, ganun ba? I love you, yes! Tapos sa hapon, nag-time out ka na, boss, nag-time out na ako. Okay, I love you more, yeah! Hindi ka naman pumapasok para mahalin, tama? Pumapasok ka para kumita ng pera. Yun ang katotohanan. At yung pangarap mo, kailangan ng pera. Kaya wag mong binabasag yung mga taong mataas mangarap. Dahil pag nangarap, dapat mataas. Nangarap ka pa kung mababa lang naman. Diba? Pangarap ko maging basurero. Ganun. Wala namang ganun eh. Hindi natin minamaliit yung mga basurero. O, pangarap ko maging patatas, mga ganyan. Pag nangarap, mataas yung bata pa ako, taas ang pangarap ko, literal. Gusto ko maging astronaut. Diba? Kaya pag yung tao nangangarap, ipag-pray nyo na matupad niya yung pangarap niya. Kasi ang tao dapat nangangarap. Kasi minsan yan lang kailangan para maging successful ka sa buhay, matuto kang mangarap.
At dahil pangarap ang pinag-uusapan, isa sa pangarap ko ito. Yan o. Siyempre pag kaya mo, kunin mo. Oh. Yan ang ngayon yung sasakyan ko, binenta ko yung Camaro ko kasi bagal niya pala eh. May mas mabilis pala, Nissan GTR. Diba? Meron ako binili sa Tokyo, key holder siya. Yung keychain na nagkakalaga ng 23,000, nabaliw ako sa kanya. Sabi ko, keychain 23,000, anong meron sa'yo? Pero binili ko siya, kasama dun sa bag. Binili pala ni Sir Sam, hindi ako. Kasama dun sa bag. Kasi, sabi ko, kung mamahalin yung key holder, guys, ito siya, papakita ko sa inyo. Ito yung key holder na 23,000. Yan lang siya. Ito siya. Kinakausap ko, sabi ko, anong meron sa'yo? Tangina mo, meron sa'yo. Kasi LV. Pero kaya ko yung binili kasi dito. Ayan siya. Hindi ko kasi, paglabas yung mama niya, wala diyang orange sa sasakyan kasi nasa parking ko yan. Hindi ko kasi talaga kaya mag-drive ng dalawang sasakyan. Nang sabay. Sinusubukan ko talaga eh. Kasi nakatira ako sa Taguig, yung binili kong condo sa Victoria, may parking akong kinuha doon. Nandun yung GTR. So, mahirap talaga mag-drive ng sabay. I've been trying my best. Napag-drive silang pareho, hindi ko talaga kaya eh. So, hayaan mo na siya doon. Okay, pero alam mo, regardless of sasakyan, yung mga income, ito ako pinaka-proud sa lahat. Ito guys, yung nagawa ko, yan. Yan yung bahay namin. Diyan ako lumaki. Para makita nyo, hindi ako mayaman talaga. Hindi ako laki sa yaman. Kaya ako nangangarap dahil dito. Yung kinikwento ko sa inyo kanina, yung bahay namin, madalas binabahayan. Kaya nga sira-sira na yung mga gamit. Oh. Pag bumaha, lagpas bubong. Lalo na ngayon, papasok na tag-ulan. Problemado na naman ako niyan. Kaya lagi ko sinasabi sa magulang ko, pag ako nagkapera talaga, ipapaayos ko yung bahay nila. Hindi ko yan nagawa nung nasa ABS-CBN ako. Nag-abroad ako para ipagawa yan, hindi ko rin siya natupad. Noong 2019, galing akong Israel, feeling ko ang bait-bait ko talaga noon. Ikaw ba naman, hinahawakan mo yung birthday si Jesus, hindi ka papababait, di ba? Tinawagan ko mama ko, sabi ko, ma, hanap mo na kayong malilipatan. Kasi decided na akong ipaayos yung bahay nyo. Eh sa tagal ba naman ang panahon, parang di na sila naniniwala. Sabi ko, tagal mo na sinasabi yan, hindi mo naman ginagawa. Sabi ko, totoo na to. Hindi pa rin sila naniniwala. So nag-decide ako ipa-demolish. Ipa-demolish ko para maniwala. Kung ikaw yung nanay ko, maniniwala ka na. Wasak na eh. So, nung wasak na yan, iniyakan na lang niya. Sabi ko, ka na umiyak, ma. Kasi kaya ko yan pinasira. Kasi gusto ko may bago kang bahay. Ito na yung bagong bahay niya. Baka sabihin mo, oy, picture lang naman yan eh. Inedit lang yan. Ito kasi yan. Ginawa siya for almost 9 months. Yan yung niregalo ko sa kanila. Bagong bahay. O, di ba? O, baka tumas kilay mo, hindi naman maganda yung bahay. Hindi talaga maganda yun. Pero, kung titingnan mo naman, kumpara dito sa before, ang laki naman na naging after. Diba, alam mo sa lugar namin, kumalat yung bali-balita na drug dealer daw akes. Mga tao nga naman, judgmental, di ba? Hindi man yan sobrang gandang bahay na kagaya ng pinapangarap mo, pero alam mo, sobra akong happy. Kasi alam ko, hindi na sila binabaha dyan. Hindi na magkakalkal ng putik yung nanay ko tuwing umuulan at kapiling ka. Diba, pag umulan nun, bumaha yung putik, iiyak ka ng nanay ko. Sabi ko, mawag ka nung umiyak, di nawawala yung putik. Pero alam mo, pag nakikita mo nahihirapan magulang mo, masakit sa loob yun. Kaya nga ginagawa ko lahat para mabigyan sila ng disente at masarap na buhay. Kaya kung gagawin mo yung front row, gawin mo to para sa magulang mo. Hindi para kay babe. Saka na si babe. Unahin mo muna magulang mo. Kung may pamilya ka na, unahin mo yung pamilya mo. Kaya namin ginagawa yung front row. Diba? Ngayon, papasok na naman tag-ulan, may bagyo, hindi ko na inaalala kumusta kaya yung bahay namin. Malakas yung ulan, hindi ko na inaalala yan. Bakit? Okay naman eh. Diba? 4 million ang halaga niyan. Pero sabi ko, para sa magulang ko, gagawin ko lahat. Diba ikaw kaya, magregalo ka ng bagong bahay sa magulang mo. Diba ang sarap? Sabi ng nanay ko, nung nag-lockdown, buti na lang matigas ang ulo mo. Kasi noon, pinapatigil niya kami. Pinapatigil niya ako mag-front row, magtrabaho daw ako. Alam mo kung nagtrabaho ako, malamang ganyan pa rin yung bahay namin. Guys, 10 taon ako nag-work, wala naman nangyari. Libag nga lang naipon ko eh. Sa front row, 13 years na po ako sa front row. Pero nung 9 years ko, naipatayo ko yan. Ngayon, pinagpaplanuhan ko naman, syempre yung dream house naman natin. Hindi naman natatapos yan dyan eh. Mahaba pa yung panahon, marami pa tayong pwedeng gawin. Kaya nga kung gagawin mo to, sana gawin mo to para sa pamilya mo. Kasi, totoo talaga, pag inuna mo magulang mo, malayo talaga mararating mo. Diba?
Yung nag-mentor sa akin, si Sir Christian, 60 million ang kinita. Ngayon, siyempre, tataas pa yan eh. Ako, 35 million. Hindi na masama. Diba? Hindi na masama yung 35 million. Bakit? 49.88 lang naman nilabas ko. Choosy ka pa. Dahil dyan, di ba? Yan o, marami na po ako natulungan dito. Hindi lang po kami ang kumikita. Marami na po. Sa grupo ko, maraming kumikita ng milyon dahil sa mga products na yan, dahil sa business natin, di ba? Ang daming tao ang binabago ang buhay nito. Tawagin mo na kaming gluta-gluta. Di ba? Tawagin mo pa akong attorney kung gusto mo. Pala ka sa buhay mo. Di ba? Kaya no, kung ganyan lang din naman ang mangyayari sa buhay ko, why not? Sabi ko nga buti na lang sinubukan ko. Kasi imagine mo kung di ko to trinay. Imagine mo kung nakinig ako doon sa mga sinasabi ng iba na huwag mong gawin yan, dito to yan, kalukuhan yan, bla 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 bla. Buti na lang talaga. Kaya ikaw na nakaupo ngayon dyan, walang mawawala kung susubukan mo. Wala talaga mawawala sa'yo, alam ko yan. Gusto mo patunayan kung walang mawawala? Sa mga bisita namin, gawin nyo po ito. Labas mo yung kamay mo. O ang di gumawa, mamamatay. Labas. O, yung kamay mo na, pasok mo sa bulsa mo. Dukutin mo yung pinakailalim na kaya mong dukutin. Tapos ilabas mo ulit. Ilabas mo. Tapos buksan mo. O, di ba? Walang mawawala. Walang laman yan eh. Kaya walang mawawala sa'yo. Subukan mo lang, baka magkaroon ka. Yan yung ginawa ko Sinubukan ko lang. Paminsan-minsan, alam mo, kailangan mo lang magdesisyon ng tama. Kasi marami nagsabi sa akin, ang tanga ko daw, kasi iniwan ko yung trabaho ko sa Spain. Maaring tama sila sa kabilang banda. Kasi ang daming taong gusto makarating ng Spain Tama? Pero ngayon kaya ko sabihin sa kanila, tama yung desisyon ko. Tama. Tama yung ginawa ko. Kasi kung hindi ako umalis ng Spain, di walang Philip Gunawon ngayon sa front row. Di walang nakaharap, di ba? Ganun lang kasimple yan. Maaaring hindi ito yung gusto mo, nasak ka, di ba? Hindi ito in-expect mo, pareho naman tayo. Hindi ko naman ito in-expect. Pero kung ako sa'yo, kaysa kung ano isipin mo, pati mo na lang try mo. Try mo lang. Walang mawawala. Kailangan mo to. Huwag mo na isipin kung mahihain ka. Naku, kailangan nga namin dito mahihain. Sa galing namin magturo, kakapal yung mukha mo, believe me. Mahihain ako dati. Kita mo, tinuruan ako. Kapal na ng mukha ko ngayon. Di ba? Kung wala ka masyadong kakilala, okay lang. Huwag kang mag-alala. Pag nakapagpa-join ka ng maraming kakilala, tapos ang usapan. Di ba? Wala kang pera. Kaya ka nga nandito Tutulungan ka namin gumawa ng pera. Tama ba? Ngayon, may good news ako sa inyo. Hindi naman ako papayag na umupo lang kayo dyan ng ganun-ganun na lang. Pero para sa mga seryosong tao lang po ito. Sa mga seryoso lang na gusto magbago talaga buhay nila. Diba? Lalo na kung may marker dito, seryoso talaga ako. Importante po sa amin. Pero bago ko ibigay yung good news sa'yo, may tatlong habilin ako. Unang habilin, wag ka makikinig dyan sa katabi mo. Huwag ka makikinig sa mga taong negative. Yan sa katabi mo, nakanika pa sinisiko. O ako sinisiko yan, papangahan ko yan Siko na siko, sabi ko siya, huwag ka makikinig dyan. Gaya ng sinabi ko, kung nakinig ako sa mga negative, wala ako dito. Huwag ka makikinig sa negative kasi tandaan mo ang negative na buhay ang ibibigay sa'yo niyan. Makinig ka sa amin, di ba? Makinig ka sa taong successful para yung nangyari sa amin, mangyari din sa'yo. Kasi kung sino pinapakinggan mo at sinasamahan mo, magiging ganun ka. So ingat ka sa mga taong piliin mo, yung mga tamang tao na makakatulong sa'yo. Pangalawa, yung nag-invite sa'yo, wag mo munang hanapan. Wag mo munang hanapan ng, nga pala guys, palapakan natin, one of our lodi sa front row. Si Sir Dunis, tayo ka naman. Millionaires Club po namin sa front row, first M Club namin na PWD. So, kaya wag mong sasabihin sa akin na hindi mo kaya yan. Kasi yung PWD, million na kinita niya. Malapit na magpa 5 million ka na ba, Sir Dunis? 5 million? Oh my God. Alam mo na nagsisimula yan. Si Sir Dunis yung nakita kong member na nagsisimula na nakakatulog sa office namin dito sa May Pacific. Doon siya nakakatulog. Pero ngayon, grabe, naka-sports car po yan. Oh, thank you Oh, di ba? Kung yun nga nagawa Ikaw pa ba? Oh, pangatlong habilin, pangalawa, yung nag-invite sa'yo munang hanapan ng resulta Kasi baka nag-join lang yan kahapon. Baka pag uyas ang GTR mo. Wag mo tayong off-off. Kasi ako 13 years. Si Sir Christian 14 years. So, malamang sa malamang, kung kahapon lang nag-join yan, wala pang GTR yan. Wala pang milyon yan. Ganun po ba? Ang maganda, sabayan mo siya.
Para kung ano mangyari sa kanya, few years from now, nagbago buhay niya, edi sabay na kayo. Pangatlo, wag mo na ito ikwento kahit kanino kasi hindi mo naman to kayang i-explain eh. Baka mangyari sa'yo, nangyari sa akin, pag kwento ko sa kaibigan ko, ang dami-dami kong narinig. Hindi totoo yan, kalokohan niya, ay, ang dami sinabi. Hindi ba nga, piliin mo yung mga sasabihin sa'yo. Tsaka kung may tatanong ka about front row, itanong mo yan sa taga-front row. Huwag mo itanong doon sa kapitbahay mo naglalaba. Baka pag uwi mo, may naglalaba. Friend, galing ako sa front row, palagay mo, sasali ako. Habang nagkukusot siya, naku, huwag ka sasali dyan. Ano yan? Nga pala, friend, tayo yung pambiling downy. Hiningan ka na nga ng pambiling downy, naniwala ka pa dun. O, di ba? Pag magtatanong ka, magtanong ka sa tamang tao. Pag magpapatayo ka ng bahay, huwag ka magtanong sa doktor. Kasi pag sinabi ng doktor, 3 biogesics saka 1 bioflu, tatayo na yan. Pag nagpatayo ng bahay, itanong mo sa architect or sa engineer. Pag may sakit ka, magtanong ka sa doktor. Huwag ka magtatanong sa sepulturero. Alam mong kahihinatnan mo, di ba? So pag may tanong ka about front row, itanong mo sa amin. Kasi ikaw yung umupo dyan, ikaw yung nakarinig, ikaw yung nakaramdam. So kung magdidesisyon ka sa buhay, ikaw magdesisyon. Baka yung sabihin, sige gusto ko yung front row, pero tatanong ko muna sa mom ko. Yan tayo eh. Kaka-tiktok mo na naman eh. Hindi ka magsalita na maayos eh. Sige, tatanong ko muna sa mom ko. Ito tayo eh. Nung jumowa ka, tanda mo to ha? Nung jumowa ka, di ka nagtanong sa mom mo eh. Sabi ng nanay mo, mag-aral ka muna magjojowa. Pero jumowa ka, hindi ka nagtanong sa mom mo. Ngayon na pwede magbago buhay mo, nagtatanong ka sa mom mo. Yun na nga. Oo, tatanong mo sa asawa mo. O sige, nung nangabit ka, di ka naman nagtanong. Babe, pwede ba ako magkaroon ng number 2? Babe, halimbawa pag naging kuto ako, tapos kuto rin ikaw, di ba? Kung magdidesisyon ka, ikaw mag-decide. Di ba? Pwede naman yung mga estudyante, you bring your parents, kausapin natin. Kasi siyempre, pag mga estudyante, sa magulang pa yan. Don't worry guys. Kung gusto niyo mag-front row sa mga students namin, pwede kayo, but you have to bring your parents. Kasi kailangan nilang maintindihan kung ano papasukin nyo. Tapos kung baka pag-uwi mo, manghingi ka, mapahingin 4988. Sabihin na, ano nangyari sa'yo? Basta! You have to bring your parents. Kasi di rin kami pumapayag na mag-join ng mga minor nang walang consent ng magulang. Sa mga, kasi may mga minor dito. Okay? So the good news ito. Kung kanina mo pa gusto mag-join, pero ito lang yung pumipigil sa'yo. Di ba ito lang naman, ang ganda ng front row, pero wala akong 4988 eh. Tama? O, di pagtulong-tulungan na natin yan. Di ba? We value your time. Kung tulungan kayo makapag-start ng front row ng mas mabilis. Pero of course, negosyo po yung pinag-uusapan natin. Meron pa rin po kayong ilalabas. Kasi wala pong negosyo na walang ilalabas. Kasi kung pwede na mangyari yan, try mo muna bumili ng cellphone, gamit lang yung ganda mo. Punta ka sa mall, ate pa ba yung cellphone? Maganda ako, try mo. Pag binigyan ka, balik ka. Tapos start natin front row. Pero pag wala, may ilalabas po talaga kasi negosyo ito. Okay? Pero tutulungan ko kayong makapag-start ng mas mabilis, palilitin ko po ito lagpas kalahati. Para po doon, ito pa para sa mga seryosong tao lang po kung ayaw mo, anyone? Tanong mo muna sa babe mo, babe, ano ba ni nani mo? Alam mo, di ko talaga makabubundo sa punyemas sa'yo. Palilitin ko po ito lagpas kalahati para sa'yo, para makapag-decide ka. Kaya wag kang kukurap, wag ka nang lilingon. Eto na, palilitin ko na siya lagpas kalahati. Sinilip niya talaga eh. Ayan o, ano ba sabi ko, palilitin ko lagpas? Ay, lagpas kalahati talaga yun. Joke lang yun. Para sa mga seryoso po na gustong simulan yung front row, kung ito yung problema natin, tanggalin natin yan. Lapitan niyo po yung nag-advise sa inyo, simulan mo na lang yung front row, ito na lang. Kumapit ka, 5,980. Okay? So sa lahat po ng bisita